Isang gabi ay kausap ni Maple ang kaibigan para maglaro ng MMORPG, subalit kailangan pa daw mag-review ni Sally para sa test. Kaya kahit na hindi isang gamer ay mag-isa munang naglaro si Maple. Nang gumagawa na siya ng character ay pinili niya ang Great Shielder dahil mataas ang depensa nito dahil ayaw niyang masaktan. At para mas lalong tumaas ang depensa ay nilagay niya lahat ng stats sa Vitality. Pagpasok niya sa game ay namangha sa napakagandang lugar, kaya nagpasalamat siyang nirekomenda sa kanya ni Sally ang laro. Subalit dahil hindi siya gamer ay hindi niya alam kung saan pupunta kaya nagtanong siya sa isang babae. Tapos napansin niyang mabagal siya maglakad dahil pala hindi siya naglagay ng agility. Pagdating niya sa gubat ay inatake siya ng cute na monster, ngunit hindi siya nakakaramdam ng sakit dahil sa taas ng vitality. Pinabayaan niya ang Bonnie na atakihin siya hanggang sa makatanggap ng bagong skill na mas lalong nagpataas ng depensa niya. Kalaunan ay namatay ang Mr. Bonnie na nagbigay sa kanya ng level up ngunit ikinalungkot naman ng bida. Saka napansin niyang may bago na namang stats, ngunit nilagay niya ulit ito sa vitality. Sumunod ay inatake naman siya ng isang bubuyog na nakakatakot, subalit nakikiliti lang siya. Pero nang gumamit ito ng lason ay napinsala siya, ngunit kalaunan ay nakatanggap ng resistensya laban sa lason. Kaya pinabayaan niyang atakihin siya nito para mas lumakas ang resistensya sa lason hanggang sa matalo niya ito at magbigay ng isang singsing. Naging level 8 na ang bida, at dahil sa singsing ay mas dumagdag ang depensa niya. At sa tuwing magkakaroon siya ng bagong stats ay inilalagay lahat sa vitality dahil ayaw niyang makaramdam ng sakit. Nakaramdam ng pagod ang bida kaya nakatulog sa gitna ng daan, subalit inatake siya ng mga halimaw habang natutulog. Nakita siya ng isa pang player pero pinabayaan lang at nang magising ay nakakuha na naman ng panibagong pampatigas na skill. Ngunit nagpanik nang makita ang mga halimaw na inaatake siya. Walang humpay niyang winasiwas ang patalim hanggang maubos ang mga ito tapos nag-log out na siya. Nang makita na 10 oras na pala ng gabi kaya wala na siyang time gumawa ng homework. Kinabukasan ay pumasok ulit siya sa game. Nang mapansin na maganda ang suot ng isang Great Shielder kaya tinanong niya ito kung saan galing ang armor. Dinala siya ni Kuromo sa kilala nitong blacksmith na si Is. Kung saan sinabi ni Is na kung gusto ni Maple ng magandang armor ay kailangan niya ng 1,000,000. Pero dahil 3,000 pa lang ang pera ni Maple ay tinuro sa kanya ni Is ang kuweba ng Poison Dragon na pwedeng magbigay ng magagandang drop. Tapos nagpalitan sila ng contact. Ngunit pag-alis ng bida ay napaisip ang dalawa kung pupunta ba mag-isa si Maple dahil tiyak na masasawi ito. Pero dahil newbie si Maple ay nagpunta nga siya sa kuweba dahil hindi niya alam ang panganib nito. Sa paglalakad ay may nakita siyang mga slime na pinagpapatay niya lang gamit ang shield attack, hanggang sa makarating siya sa silid ng nakakatakot na Poison Dragon. Sa unang atake ay nasira ang mga sandata niya, hanggang sa unti-unti siyang mapinsala ng lason ngunit gumagamit siya ng potion. Dahil ang plano niya ay makakuha ng skill na pangontra sa lason kaya tatanggapin niya ang mga atake ng halimaw. Subalit delikado siyang maubusan ng potion bago niya pa makuha ang nasabing skill. Sa kabutihang palad ay nakakuha na siya ng poison immunity bago maubos ang potion niya. Ngunit kinagat naman siya nito. Pero dahil hindi siya nasasaktan ay naisipan niyang kainin ng monster na nakita niyang epektibo hanggang sa matalo niya ang Poison Dragon na nagbigay ng maraming stats at skill. Pagbukas niya ng drop ay naswertehan niya pa ang mga rare items na siyang nagbigay sa kanya ng napakataas na stats. Pagkatapos ay nag-log out muna siya para kausapin ng kaibigan tungkol sa mga nakuha niyang game item, kaya na-excite na rin maglaro si Sally. Pero kailangan niya pang mag-review para sa exam. Tapos ipinakita ang mga trophy ni Sally dahil magaling pala siyang player. Kinabukasan ay ipinamalas ni Maple ang mga panibago niyang skill na mas lumakas pa dahil sa mga rare item na napulot niya. Tapos kinain niya ang mga ladybug na parang candy. At kahit na nasa labas ng game ay ang laro pa rin ang nasa isip at pinag-uusapan ng dalawa. Kinabukasan pag login niya ay may event kaya napakaraming tao. Lumabas si Dorazo at ipinaliwanag ang kaganapan, kung saan na-teleport sila sa iba't ibang lugar tapos kailangan nilang magpatayan para makakuha ng medal. Dahil walang kasama ay pinili munang mag-relax ni Maple nang dumating ang isang lalaki na balak siyang paslangin. Agad itong umatake subalit dahil sa ginawa ay siya ang napaslang. Subalit may nagmamasid pa palang 3 na agad na sumugod pero mga wala palang kwenta para sa ating bida. Tapos pinakitang pinapanood na pala si Maple ng mga tao sa nayon dahil sa pambihira nitong kakayahan dahil walang sino man ang makatalo sa kanya. Pinagtulungan din siya ng mga player subalit gamit ang lason ay inubos niya ang lahat ng mga ito. 1 oras bago matapos ang event ay nasa pangatlong posisyon daw si Maple. Subalit ang twist ng palaro ay makikita ang posisyon ng top 3 sa mapa, kaya naman maaari silang magangbang ng mas marami pang mga player. Pinagtulungan na naman siya ng mga player para makuha ang score niya. Subalit walang kwenta ang atake nila, at nang muling gumamit si Maple ng lason ay nagtakbuhan sila pero pinaralisa ang mga katawan.
Kaya nang matapos ang palaro ay walang nagbago sa posisyon ng top 3. Namangha si Sally nang malaman na nakakuha ng top 3 si Maple, lalo na at isa pa itong newbie. Tapos pinili ni Sally na maging isang swashbuckler na magaling daw umilag sa mga atake. Kinabukasan ay magkasama ng naglaro ang dalawa, kung saan nalaman ni Maple kay Sally na hindi pala normal ang ginawa niyang nilagay lang lahat sa vitality ang stats. Ang susunod nilang destinasyon ay ang nakatagong lawa na sinabi ni Iz, subalit makikita na napakabagal talagang tumakbo ni Maple dahil wala siyang agility. Kaya sinakay na lang siya ni Sally, at nagkaroon sila ng sariling combo. Nakarating sila ng mabilis sa tulong ni Sally, saka namingwit sila ng mga isda subalit napakatagal ding makahuli ni Maple dahil wala siyang agility. Kalaunan ay nagpas siyang sumisid si Sally nang makita niya ang isang lihim na kuweba. Ibinalita ito ni Sally sa kaibigan, saka binigay ang mga nakuha niyang shell. At dahil walang agility si Maple ay hindi ito nakakalangoy, kaya si Sally lang mag-isa ang nagpunta sa loob ng bahay ng boss. Nakita niyang napakalaki ng halimaw, subalit dahil pro si Sally pagdating sa online games ay hindi siya nito matamaan. Mas malakas man sa kanya ang halimaw ng maraming beses ay dinaan niya ito sa tiyaga hanggang sa tuluyan itong matalo. Ngunit sulit ang pagod niya dahil nakakuha din ng rare items. Nabalitaan nila na dahil sa lakas ni Maple ay nilimitahan ng developer sa 10 beses ang paggamit niya ng DevR na skill. Tapos pagpasok nila sa game ay naglibot muna sila sa level 1 map. At dito ay nakakita si Maple ng magandang skill para masuportahan niya si Sally. Nakita nila sa labas ang magkapatid na sila Mai at Yo, na hindi makapagdesisyon kung bibili ba ng sandata o bibili na lang ng potion. Tapos nagpunta sila sa coffee shop kung saan napansin ni Sally na sikat na ang kaibigan. Saka nag-enjoy din sila sa pagkain dahil may lasa ito. Nalaman nila Maple sa dalawang malakas na player na sila Dread at Drag na magkakaroon daw ng Battle Royale. Subalit nababahala daw sila sa number 1 player na si Pain na kahit pagtulungan daw nila ay hindi nila matalo. Tapos nagbigay ng rekomendasyon ng dalawa kung saan maganda magpalakas. Kinabukasan ay nagpunta ang dalawa sa sinabi nila Dread na mga multo pala ang kalaban kaya natatakot si Sally pero wala lang kay Maple. Nagtago muna ang dalawa para magpahinga nang makarinig sila ng ingay sa ilalim ng mesa dahil meron palang sikretong lagusan. Pumasok ang dalawa at nakakita ng isang taong sugatan, kaya sinubukan ni Maple ang potion pero walang epekto. Ginamit ni Sally ang heal, ngunit hindi pa rin sapat. Kaya inulit-ulit niya ito hanggang sa gumaling ang lalaki at naglaho. Pero nag-iwan ito ng isang scroll na nagbibigay ng super speed para kay Sally. Sunod ay nagpunta sila sa nakatumbang puno, at paggamit ni Sally ng kapangyarihan ay napunta sila sa mapayapang lugar na puno ng mga sunflower. Dito ay nakapulot din sila ng mga perlas. Saka nagplano silang magpalakas bago maganap ang nasabing Battle Royale. Kinabukasan ay nagpunta sila sa panibagong kuweba, at dahil sinugod sila ng 4 na baboy ramo ay may 6 na DevR skill na lang si Maple para sa araw na ito. May lumabas din na isang oso, saka ginawang invisible ni Sally ang shield ni Maple kaya sumugod ang oso at nabangga dito. Dahil gusto daw magsanay ni Sally ng mga skill niya bago sumali sa Battle Royale. Nagtungo sila sa level 1 gate boss para makapunta sa level 2. Gumamit ng lason si Maple pero wala itong epekto, kaya aalamin daw ni Sally kung paano ito matatalo habang si Maple ay kinukuha ang atensyon ng monster. Nalaman ni Sally na kailangan nilang atakihin ng mga mansanas kaya agad itong inatake ni Maple kaya tagumpay nila itong napinsala. Saka pinalabas ni Maple ang malalaking poison dragon, subalit nagawa itong matalo ng boss. Tapos nagpasabog ito ng malakas kaya tumalsik ang dalawa at nahilo ang bida. Kaya kailangan na naman ni Sally na magsulo na kalabanin ng halimaw. Gamit ang kakayahan nito ay pinaghihiwan niya ang katawan, tapos sinubukan sunugin ng batok pero nakakalaban ito kahit nasa likod siya. Kaya binulag niya ito gamit ang wind cutter, tapos gumamit ng power attack na siyang tuluyang tumapos sa malakas na halimaw. At nang magising si Maple ay patay na ang boss. Pagbalik sa bayan ay nakita sila ni Iz, kung saan ibinalita ng blacksmith na natapos na niya ang pinagawang napakagandang shield ni Maple na labis niyang nagustuhan. Kaya para mag-celebrate ay nagpunta sila sa napakaganda at mahiwagang lugar para mag-relax, kung saan kumain at uminom sila ng mga kakaibang pagkain. Kinabukasan ay araw na ng event kaya napakaraming mga tao. Nang makita din nila doon si Kuromo. Tapos napansin nila ang grupo ng Flame Emperors, at ang malakas na Fire Wizard na pinuno nilang si Mi. Bago magsimula ang event ay sinabi ni Dorazo na kailangan daw nilang hanapin ang mga medal, kapalit ng mga skill at mga item. At pwede din daw magpatayan para kuhain ng medal ng ibang players. Dahil sa palaro ay napunta ang dalawa sa isang malawak na lugar kung saan dito sila maghahanap ng mga medal. Nang biglang mawala si Maple dahil natuklasan pala nito na merong lihim na kuweba. Kaya tumalon si Sally at pinuntahan nila ang isang malaking silid. Pagpasok ng dalawa ay may umatake pero nailigtas sila ni Maple. Sumugod si Sally habang taga-support ang Great Shielder, subalit napatalsik pa rin siya sa lakas ng kalaban pero wala pa ring natanggap na pinsala.
Muling sumugod si Sally at pinaulanan ng atake ang halimaw, saka pinalabas ni Maple ang Poison Dragon kaya napaluhod ang boss at tuluyang natalo. Pagbukas nila ng drop ay nakakuha sila ng 2 medal. Tapos gamit ang teleportation circle ay nakabalik sila sa itaas, saka napagpasyahan nilang magpunta sa kabundukan. At kahit na may snow sa lugar ay hindi malamig dahil nasa loob lang sila ng game. Nakita sila ng isang grupo ng players, at dahil kasama nila si Kuromo ay hindi nila ito kinalaban. At dahil isang party lang ang makakapasok sa portal na pinagkukuhanan ng mga medal ay pinaubayan na lang ito nila Maple kila Kuromo. Subalit bago pa sila makaalis ay muling nagbukas ang portal, kaya pinili nilang pumasok. Napunta sila sa lugar na puno ng yelo nang biglang may umatake sa kanila na isa palang iceberg. Tinira sila nito ng mga yelo ngunit tinangke lang ito ni Maple. Tapos may napakalaking yelo kaya ginamit niya ang shield, saka nagtulungan ng dalawa para makalapit si Sally sa kalaban. Ngunit mabilis din pala itong kumilos kaya sinalag ni Maple at naputol ang paa ng halimaw. Saka pinalabas ang Poison Dragon na siyang umatake sa monster ngunit nagyelo lang ito. Tapos pininsala sila ng napakaraming yelo kaya napilitan si Maple na gamitin ng Dev Arc, kaya may 5 na lang siyang natitira para sa araw na ito. Napinsala din si Maple dahil gumamit ng piercing attack ang monster, kaya pinapagaling siya ni Sally habang sinasalag ang atake. Mabilis na sumugod si Sally at nagawang maatake ang ulo nito, subalit si Maple ang pilit na inaatake ng monster pero lumalaban siya kahit mahina ang attack power niya. Nagawa ni Sally na makasakay sa ibabaw nito, kaya ginamitan niya ng tornado, saka muling pinalabas ni Maple ang Poison Dragon para umatake, pero hindi pa rin ito natalo at inatake pa sila ng malakas na nasalag naman ng Great Shielder. Matapos ang atake ay may isang Devar na lang na natitira si Maple nang mag-transform ang monster at muling umatake, pero sinalag ito ni Maple, kaso nga lang ay ikinasira ito ng shield at ng armor niya. Pero muli din namang nabuo dahil sa special effect nito. Inulit ng monster ang pag-atake na muling sinalag ng Great Shielder, subalit sa pagkakataong ito ay napinsala na si Maple. Kaya sumugod si Sally at iniwasan ang mga atake nito sabay gumamit ng ilusyon, kaya nakapunta sila sa gilid at pinalabas ang Poison Dragon na siyang tuluyang tumalo sa halimaw. Napansin ni Maple na nakakuha na naman siya ng malakas na skill, na binigyan siya ng kakayahang makasurvive kahit isang health points na lang ang natitira. Tapos nakapulot sila ng 5 medal sa kadalawang itlog. Nag-uusap naman ang mga developers tungkol sa ibon na natalo ng dalawa, dahil ginawa pala nila itong imposibleng matalo ng mga players. Samantala ang ibang players ay kumukuha ng medal sa pamamagitan ng PvP. Gusto na rin ni Sally na makipag-PvP, tapos niyakap nila ang mga itlog para mainitan at mapisa. Nakita nila ang malawak na kagubatan sa ibaba, kaya bumaba si Sally, tapos si Maple naman ay nagpagulong-gulong gamit ang Venom Capsule. Tapos nakakita sila ng isang medal na baka nanggaling daw sa bangin. Napisa na ang mga itlog na nakuha nila ng mga cute na lobo at pagong. Sinanay nila ang mga alaga sa mas mahihinang mga monster para mas lumakas, kung saan nakakakuha din pala ng skill ang mga ito. Habang naglalakad sa disyerto ay nakakita sila ng isang oasis. Ngunit nandun pala ang isang babae na nais silang kalabanin para makuha ang mga medal. Pero nang maisip na tagilid siya sa laban ay tumakas ito, pero sinundan siya ni Sally. Nagtagpo sila sa gitna ng disyerto, nang kaagad na inatake ng babae si Sally pero isa lang pala itong ilusyon. Kaya naman napagtanto nito kung gaano kalakas ang kalaban niya. Tapos dumating si Maple na nagpadulas gamit ang shield. At dahil dito ay hinigop sila ng buhangin. Paggising ay nakatali na silang tatlo sa isa't isa, at kahit isa lang sa kanila ang mamatay ay mamamatay silang lahat kaya kailangan nilang magtulungan. At nagpakilala ang babae na si Kasumi. Tapos dahil nahila nila si Maple ay nadapa ito pero nakahanap naman siya ng isang medal. Kalaunan ay yumanig ang paligid nang lumabas ang isang halimaw na snail. At nagtago sila dahil daw hindi napapatay ang halimaw na ito. Ngunit lumabas pa ang maraming halimaw na snail, kaya binilisan ng dalawa ang pagtakbo at nakaladkad si Maple, pero natrap naman sila sa isang sulok. Kaya gamit ang mga kakayahan nila Sally at Kasumi ay pinilit nilang makaakyat sa itaas. Sa dulo ay may nakita silang isang pinto, at pagpasok ay nakita ang isang kayamanan saka natanggal na rin ang mga tali nila. Nakakuha sila ng mga sandata at shield, tapos binigay nila kay Kasumi ang isang medal. Paglabas ay humingi ng tawad si Kasumi, dahil siya ang dahilan kaya naubos ang maghapon nila nang walang masyadong naiipon na medal. Ngunit naging bagong kaibigan naman ng dalawa si Kasumi. Ginugol nila ang natitirang mga araw para magmadaling maghanap ng mga medal para manalo sa palaro. At isang araw ay nakita ni Sally na nakikipaglaro lang si Maple kay Kanade. Tapos diit ni Kanade na hindi na daw siya nangongolekta ng mga medal dahil kontento na daw siya sa nakuha niyang Rubik's Cube na may sikretong kakayahan. At bilang tanda ng pagkakaibigan ay nagbigay si Kanade ng libro sa dalawa, na maaaring naglalaman ng clue tungkol sa palaro. Nakita nila ang mga fountain at naisip na ito ang tinutukoy sa libro, kaya gamit ang mga kakayahan ay nilagyan nila ito ng tubig. Nang umangat ang hugis diamond na bato, tapos biglang yumanig at nagliwanag.
At pagtingin ay napunta sila sa gitna ng karagatan. Naging alerto ang dalawa sa boss nang umatake ito at naputol naman ni Maple. Pero galamay lang pala ito ng malaking squid. Walang tigil sila nitong inatake, tapos nakitang gumagaling lang ang pinsala ng kalaban. Kaya balak nilang atakihin ang katawan nito pero hindi nakakalangoy si Maple. Kaya naman nagpalabas na lang siya ng napakaraming mga poison dragon para gawing lason ang buong karagatan para matalo nila ang malaking squid. Napatay nga nila ito kaya namangha si Sally pero na-teleport naman sila sa tubig. At dito ay nakita nila ang napakagandang tanawin saka dumating ang 2 medal nila. Inabot na sila ng gabi pero kulang pa sila ng 2 medal kaya baka mapilitan silang manghunting ng player. Pero nagplano sila na si Sally lang ang makikipag-PVP at si Maple naman ang magbabantay ng mga medal na naipon nila. May nakita kagad na target si Sally na 2 player at sinaglit niya lang talunin ang isa. Tapos ang isa naman ay hindi siya matamaan dahil sa agwat ng kakayahan. Pero wala siyang nakuhang medal. Samantala pinapalakas ni Maple ang mga alaga nila sa pakikipaglaban sa maliliit na monster. Samantalang si Sally naman ay nagwawala na sa labas. Ngunit kahit inubos niya ang mga ito ay 2 medal lang ang nakuha niya. Nagbalik na si Sally sa kaibigan dahil kompleto na nila ang 20 medal. At ngayon ay kailangan na lang nilang magtago para hindi na ito makuha sa kanila. Nakitang nandoon din pala si Cosme dahil nagtatago din siya dahil huling araw na ngayon ng palaro at madaming naghahabol na makasampung medal. Saka tinakpan ni Maple ng lason ang pasukan ng kuweba para walang pumasok sa loob. Natapos na ang palaro kaya makakatanggap daw ng bagong skill ang mga nakaipon ng tigsa 10 medal. May bago ring natutunan na skill ang pagong na si Syrup kaya lumaki, tapos nagawa itong mapalipad ni Maple gamit ang skill na nakuha sa palaro kaya may sasakyan na sila. Tapos gamit ang isa pang bagong skill ay inubos niya ang mga monster sa lugar na ikinamangha ng 2. Sabay ang 2 na pumasok sa school, ngunit akala ni Maple ay nasa loob pa rin siya ng game kaya naman nakakaapekto ito sa totoong buhay niya. Pagbalik nila sa game ay may bagong upgrade ang laro kung saan kapag nakahuli sila ng umiilaw na insekto ay pwede silang makabili ng sariling guild house. Kaya gusto ni Maple na manghuli sila nito pero meron na pala si Sally. Naglaan sila ng oras para piliin ang bahay na bibilhin, ngunit nahirapan sila dahil marami ding guild ang naghahanap ng guild house. Hanggang sa makita nila ang isang tree house na pareho nilang nagustuhan. Kaya ito ang ginawa nilang guild house. Tapos naisip nila na mag-recruit ng mga member, kaya nakipagkita sila kila Kanade at Cosme. Nakita din nila sila Kuromo at Iz, kaya naman sumali na din ang 2 sa guild. Pagbalik nila sa guild house ay ginawa nilang guild master nila si Maple. Tapos ang pinangalan ni Maple sa guild nila ay Maple Tree. Sakay ni Syrup ay naglakbay sila sa syudad, tapos nagpunta sila sa isang kuweba. Dito ay maghahanap sila ng maraming material sa tulong ng kakayahan ni Kanade. Pero may isang monster kaya kinalaban ito ni Maple. Samantala sa party nila Sally ay ipinapakita niya ang lakas na ikinamangha ng 2 bagong member dahil parang hindi na nila kailangang makipaglaban dahil sa lakas ni Sally. Ngunit ang 2 ito ay hindi rin pala basta-bastang mga players dahil pare-pareho silang malalakas. Pag-uwi ay nagkaroon sila ng meeting tungkol sa mga susunod na event. Dahil magkakaroon daw ng guild competition, kaya mangangailangan sila ng mas marami pang members. Kaya nagpunta ang 2 sa town para maghanap ng mga members. Pero wala silang mahanap na pwedeng maging member sa level 2, kaya bumalik sila sa level 1 town. Kung saan nakita nila ulit ang kambal, kaya agad itong niyaya ni Maple na sumali sa guild, pero nag-aalangan ng 2 dahil mahina pa daw sila. Niyaya nila ang 2 sa malapit na resto para makapag-usap at nagpakilala ang 2 na sila Yo at Mai. Sinabi ng kambal na nilagay daw nila lahat ang stats sa attack power, pero wala din silang agility tulad ni Maple kaya mabagal silang maglakad. Sumakay sila kay Syrup papauwi, kaya pinagtitinginan sila ng mga tao dahil sobrang sikat na ni Maple sa mga players. Para makapunta sila sa level 2 ay kailangan nilang talunin ng level 1 gate boss. Pero natatakot ang 2 dahil ngayon lang sila nakapunta dito. Nag-respawn ang monster at pinalabas ni Sally si Oboro. Agad na umatake ito ngunit hindi sila matamaan, tapos gumamit sila ng Shadow Clone at pinagtulungan ang halimaw. Pero nagawa nitong makarecover at muling umatake, kaya sinalag ito ni Maple na ikinamangha ng 2. Tapos inatake ito ni Sally nang walang humpay hanggang sa tuluyang matalo. Pagdating ay pinakilala nila ang 2 sa buong guild, saka sila nagplano kung paano mas mapapalakas ang kambal. Pero nang tumama lang ang mga ulo nila sa mesa ay nawasak ito, na ikinagulat ng mga guildmates. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Maple para mag-level up ang kambal. Kaya pumasok sila sa dungeon ng paulit-ulit hanggang sa mag-level 20 na sila Mai at Yo. Pag-uwi ay ikinamangha ng mga kasama na nadoble ang lakas ng kambal, kaya nagagawa ng mabuhat ang malaking maso nila gamit lang ang isang kamay. Dahil sa magandang balita ay binigyan sila ni Is ng bagong maso na may kakayahang lumaki sa loob ng kalahating minuto.
Kinabukasan paggising ni Maple ay sila Kuromo at Is na lang ang natira sa guild house dahil abala ang lahat para magpalakas para sa paghahanda sa nalalapit na labanan ng mga guild. Tapos ng pag-alis ni Kuromo ay pinahiram sa kanya ni Maple si Syrup. Kaya naisip ng lalaki na madaling ma-scam si Maple dahil bago pa lang ito sa laro kaya kailangan niyang protektahan. Samantala patuloy naman ang pagsasanay ng kambal kasama si Sally para maturuan silang umilag sa atake ng kalaban kahit na wala silang agility. Habang si Kanade ay nag-e-experiment sa library para sa mga bago niyang skill. Si Kasumi naman ay nangunguha ng mga materials para kay Is nang makita niya si Maple na nakabalot sa loob ng maraming balahibo ng tupa. Dahil ito ang bago niyang natutunang skill para daw hindi na sila maubusan ng balahibo nito. Sinubukan ito ulit ni Maple tapos nilagyan din niya ng lason para mas lumakas ang materials na ito. Ngunit hindi ito magawang tanggalin ni Kasumi dahil pati siya ay mamamatay sa lason. Si Kuromo naman ay nakikipaglaban sa loob ng dungeon at dito ay nakakuha siya ng armor na nagbigay sa kanya ng kakayahan na makasurvive kahit 1 HP na lang ang natitira. Si Maple naman ay may nakitang NPC na may sakit at pagpunta ay isa pala itong quest. Tinanggap ito ni Maple at dahil nakakalipad si Syrup ay hindi na nila kailangang harapin ang napakaraming mga halimaw sa ibaba. Kumuha sila ng tubig mula sa mahiwagang ilog at bumalik sa anak nitong may sakit. Subalit paggamit nito ay hindi pa rin magaling ang bata. Kaya tinanggap ni Maple ang pangalawang quest. Kung saan kailangan daw nila ng isang singsing na nakukuha sa mga halimaw, napakalayo daw nito at magiging mahirap ang paghahanap. Ngunit nang binigay ni Maple ang singsing na nakuha niya dati ay biglang natapos ang quest nang wala pa siyang ginagawa. Subalit paggamit nito ng bata ay nabaliw ito, kaya naman may bago na namang quest. Kung saan nagpunta sila sa isang templo. At kinalaban ng mga malalakas na multo. Ngunit problemado ang bida dahil napakadami nito at hindi siya maaaring gumamit ng malakas na lason dahil madadami ang dalawa. Pero biglang namatay ang mga multo dahil tumalab na daw ang mahiwagang tubig na ininom kanina ng batang babae. Muli silang bumalik sa bahay ng NPC, tapos meron pang ika-4 na quest na agad na tinanggap ng Great Shielder. Nagpunta siya sa isang lumang simbahan at nakita niya ang isang magic potion. Bumalik siya at ginamit ito, at lumabas ang isang anghel na nagpapasalamat kay Maple. At bilang pabuya ay pinagkalooban siya ng anghel ng bago at overpowered na skill. Pag-uwi ay nagpagawa siya kay Is ng bagong armor at shield. Tapos nagpunta sila sa labas para ipakita ng leader nila ang bagong skill. Kung saan hindi na makakatanggap ng pinsala ang mga kaibigan na nasa loob ng bilog hanggat nabubuhay si Maple. Samantala bilang paghahanda sa nalalapit na labanan, ay nagpaplano sila Pay na alamin ang mga impormasyon sa guild nila Maple para makagawa sila ng strategy. Sa Maple Tree Guild naman ay naghahanda sila para sa darating na event suot ang mga kagamitan na ginawa ni Is. Nang hunting sila ng mga baka dahil kailangan nilang makaipon ng maraming bell para manalo, subalit mahirap ito para kay Maple dahil mabagal siyang tumakbo. Kaya nagpunta siya sa mga lugar na wala pang tao para makakuha ng belt pero nahulog naman siya mula sa itaas ng bundok. Tapos sa ibaba ay nakakita siya ng isang coin. Saka nakarating siya ng lumang simbahan kung saan niya nakuha ang magic potion. Pumasok siya at natuklasan ang sikreto ng simbahan kung saan napunta siya sa isang dimensyon na merong kalaban. Inatake siya ng halimaw ng walang tigil tapos nahuli siya ng kadena nito kaya wala siyang magawa. Pero nang nagpalabas ng mga balahibo ng tupa ay nagsilbi itong shield para hindi siya mapinsala. Tapos inutusan niya si Syrup na magpalabas ng mga ugat para mahuli ito, saka tinira ito ng turtle cannon. Ngunit dahil sa ginawa ay pinalabas ng halimaw ang tunay nitong anyo. Saka siya nito sinunog gamit ang buntot. Tapos na lamang kinain pala siya ng halimaw dahil nasa loob siya ng tiyan. Kaya naman kinain din ito ng Great Shielder mula sa loob. Hanggang sa tuluyan niya itong matalo. Dahil dito ay nakakuha siya ng skill na Predator. Samantala ang Flame Emperor Guild ay nagawang mapahabol ang mga baka sa lugar nila na puno ng mga trap tapos sinunog din ng leader nila na si Mi ang mga ito kaya nakakuha sila ng napakaraming bell. Pagtapos ng event ay nanguna ang guild ni Pay na Holy Sword at ang Flame Emperors naman ni Mi ang pangalawa. Kahit na hindi nakaabot sa top ang guild nila Maple ay masaya pa rin sila sa natanggap na emblem na nagbibigay sa kanila ng dagdag na lakas. Tapos kailangan nilang matalo ang isang malaking halimaw para makarating sa level 3. Pinalabas ni Maple ang bagong skill na Predator na siyang nagagawang mapinsala ang napakalakas na halimaw na kaharap nila. Kaya natakot ang mga kasama at nagpasalamat dahil kakampi nila si Maple. Ngunit may ipapakita pa palang nakakamangha ang leader nila dahil siya mismo ay nagawang mag-transform na isang malaking Predator. Kaya wala nang nagawa ang malaking halimaw dahil mas mabangis si Maple kaysa dito. Tagumpay silang nakarating sa level 3 na mukhang isang syudad ng mga makina, kaya naghiwa-hiwalay sila para mas maraming matuklasan sa bagong mundo na narating nila sa loob ng game. Nakita ni Maple ang isang matanda na nagugutom, kaya pinakain niya ito. Tapos binigyan siya nito ng quest. Kaya lumipad siya papunta sa sentro ng bayan at muntik pang makabangga ang isang player.
Biglang napakakapal ng hamog, at dahil muntik ng bumangga sa pader ay nahulog siya kaya napilitang mag-transform. Pumasok siya sa isang bahay at nakita ang isang robot sa loob, saka biglang napunta dito ang coin na napulot niya. Kaya nabuhay ang monster at nagpakilalang hari ng mga makina. Ngunit bigla itong nawala sa sarili kaya naging agresibo. Inatake nito si Maple hanggang sa mapatalsik kaya pinigilan niya ito gamit ang mga ugat. Tapos tinulungan niya itong magbalik ang mga alaala, kaya naman ibinalik nito sa kanya ang coin bilang pabuya. Pero muling nakokontrol ng masamang hari ang katawan kaya nakiusap ito kay Maple na tapusin siya. Muling nabaliw ang robot kaya inatake ang bida nang mapansin na may bago siyang skill. Kagad niyang ginamit ang skill at nakitang isang bagong transformation pala ito na napakaraming baril. Nagtagisan sila ng lakas kung kaninong kapangyarihan ang mas mapaminsala. Nang magawang manalo ni Maple sa bandang huli dahil sa panibagong malakas na transformation. Kinabukasan ay excited na naman si Maple na ipakita ang bago niyang transformation na machine god. Kaya natakot na naman ang mga kasama at nagpasalamat na kakampi nila si Maple. Samantala sila Pain ay patuloy rin ang pagpapalakas para sa magaganap na labanan ng mga guild. Pero sa Maple 3 Guild ay nag-relax muna ang kambal kasama sila Maple at Sally. Habang ang mga kasama ay patuloy pa ring nagpapalakas para sa darating na labanan. At si Is naman ang nangunguha ng mga materials para makagawa ng mas malalakas pang armor. Napansin ni Sally na may nagmamasid sa kanila nang makita na si Frederica pala ito mula sa Holy Sword Guild. Dahil sa nangongolekta ito ng impormasyon para sa darating na digmaan ng mga guild. Kaya niyaya na lang ito ni Sally sa isang duelo at kung sino ang matatalo ay magbibigay ng mahalagang impormasyon. Nagduelo ang dalawa kaya napunta sila sa isang arena. Dahil isang mage ang kalaban ay hindi nito hinahayaan na makalapit sa kanya si Sally na melee fighter. Dito ay nakakakuha sila ng impormasyon sa isa't isa kung ano ang mga skill na ginagamit nila. Subalit sumuko bigla sa duelo si Frederica na ipinagtaka ni Sally, kaya sinabi na nito ang mga lihim na impormasyon na nalalaman tungkol sa Flame Emperor's Guild. At kaya pala sumuko siya ay para hindi na makita ni Sally ang iba pa niyang mga skill. Ngunit pagdating sa guild house ay ikinwento ni Sally na pineke niya din ang mga pinakitang skill kay Frederica. Magsisimula na ang guild war kaya nagpakita si Dorazo para sabihin ang mechanics. Magkakaroon daw ng base ang bawat guild, tapos kailangan nilang kunin ang orb ng ibang guild para magkaroon ng puntos. At habang namamatay ang isang player ay nababawasan ng stats nito, at kapag 5 beses nang namatay ay madidisqualified na siya sa event. Dahil konti lang sila Maple ay mahihirapan silang mangolekta at magbantay ng mga orb ng magkasabay. Kaya kailangan nilang ilihim ang mga skill ni Maple dahil ito ang alas nila para manalo. Nagsimula ang guild war at ang base nila ay sa isang kuweba. Doon ay nakita ang orb na kailangang protektahan, ngunit meron silang magandang plano. Agad silang nang ambush ng ilang mga players na nakita. At nang sundan ng mga ito ay nakarating sila sa base kung nasa ng orb ng kalaban. Pinaulanan man sila ng mga palaso subalit hindi ito umuobra sa grupo dahil makikita na napakalaki ng agwat ng mga kakayahan nila. Kaya nakuha na nila ang una nilang orb. Kumilos ng mag-isa si Sally at tagumpay na nalagpasan ng mga bantay at walang hirap na nakuha ang orb nila saka umalis. Gumamit siya ng apoy sa susunod na guild na pinuntirya nang magtagpo ang dalawang guild kaya nagpatayan sila sa pag-aakalang sila ang nagnakaw ng orb. Pero habang naglalaban sila ay kinuha ni Sally ang orb nila. Sumugod ang malaking guild kila Frederica at Drag, subalit dahil mga top players sila ay walang hirap nilang tinalo ang mga ito. Nakainkwentro ni Dredd si Sally at nagtagisan ng bilis at galing ang dalawa sa pakikipaglaban. Ginamit ni Dredd ang pinakamabilis niyang skill, ngunit nagawa itong ma-counter ni Sally pero tumakas na pala ito. Nag-aalala naman si Marquez ng Flame Emperors dahil baka hindi gumana ang mga trap na nilagay niya. Pero giit ni Misery na walang sino man ang makakalagpas sa mga trap ni Marquez. Nang marinig ang mga pagsabog dahil sa mga nabibiktima ng trap. Habang ang leader nila na si Mi ay mag-isang kinakalaban ng isang guild para makuha ang isang orb. At habang nagre-recover siya ay napadaan si Sally kaya hinabol niya ito. Saka ginamit niya ang kapangyarihan para mapatay si Sally pero nakatakas na ito sa kanya. Kaya ito naiyak dahil isa palang iyakin pag mag-isa lang siya. Nagpunta ang mga kalaban sa base nila Maple para bawiin ang orb nila. Sinunog nila ang grupo ngunit hindi tumalab dahil sa kakayahan ni Maple. Tapos pinagbabato lang sila ng kambal para matalo, kaya tatakas sana sila pero pinigilan ni Kanade. At sinubukan ng natitira na paslangin si Maple pero wala siyang dinulot na pinsala hanggang sa tapusin ng kambal. Samantala ang rank 1 player na si Pain ay mag-isa ding kinakalaban ng isang buong guild. Sinusugod siya ng mga ito subalit walang hirap niya lang na tinatalo ang lahat ng mga player. Nanunood pala si Drag pero hindi siya tumulong dahil alam niya kung gaano kalakas si Pain. Saka pinakita ng rank 1 player ang madaming orb na nakuha niya. Natutuwa naman ang Maple 3 Guild dahil nakakuha sila ng 10 orb kaya nasa top 17th na sila tapos agad na umalis si Sally para manguha ng mas madami pang orb sa mas mahihinang guild sa buong gabi.
Maging si Kanade ay nais na mangolekta mula sa mga Kalabang Guild ng mag-isa. Gamit ang kakayahan ay nagpalabas siya ng malaking kamay na kumuha sa orb ng Kalabang Guild at agad siyang tumakas pagkatapos. Samantala si Sally ay ginagawa ang lahat ng makakaya para makakolekta ng mas madami sa buong magdamag. Kinabukasan ay pagod na pagod siya subalit nakakuha naman ng 10 orb nang mapansin na napapaligiran sila. Sinubukan niyang tumakas pero napakarami ng mga ito nang makitang kagagawan pala ito ni Frederica. Kaya ngayon ay nangangamba si Sally na makuha sa kanya ang 10 orb na pinaghirapan niya ng magdamag. Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Maple. Ginawa niya ang lahat para makaligtas sa mga atake ng kalaban kahit pagod na siya, subalit napahanga si Frederica dahil sa kabila nito ay nagawa pa rin ni Sally na mapaslang ang malaking bilang ng mga tauhan niya. Kaya tinira niya si Sally, at nagkagibunshi naman ito kaya hindi niya matamaan. Pero mga ilusyon lang pala ang ginamit niya. Tapos dumating ang mas marami pang tauhan ni Frederica, subalit nanghihina na si Sally. Subalit bago pa makaatake si Frederica ay dumating naman si Maple mula sa taas para iligtas siya. Tapos ginamit ni Maple ang machine gun at lumipad, sa kanya nilason at pinaulanan ng lahat ng mga kalaban sa ibaba. Samantala nakatakas naman si Frederica sa nakakatakot na kapangyarihan ni Maple kaya nagpadala ng mensahe kay Dredd. Kaya nagpunta si Dredd sa base nila Maple habang sila Mai at Yu lang ang nagbabantay sa mga orb kaya nagpadala sila ng mensahe sa mga ka-guild. Subalit lahat ng guildmates nila ay may kanya-kanyang kalaban kaya hindi sila makakabalik kaagad sa base. Kaya napilitan ng kambal na labanan si Dredd kahit mas malakas ito sa kanila. Pero nagagawa pa rin nilang makalaban kay Dredd dahil sa teamwork. Kaya nagseryoso na si Dredd at agad na nagawang mapaslang ang kambal. Ngunit bago niya makuha ang mga orb ay nakabalik na doon sila Maple at Sally. Pinalabas niya ang Predator saka ginamit ang kakayahan ni Syrup, subalit inatake ito ni Dredd at pati si Maple ay nasaktan. Ngunit nahuli niya pa rin si Dredd at pinagkakagat ng mga Predator. Samantala si Kasumi ay patuloy pa rin na nakikipaglaban kay Shin dahil nahihirapan siya sa ginagamit na teknik ng kalaban. Subalit nagawa niyang makapunta sa likod nito kaya niya natalo. Muling nag-respawn ang magkapatid at nakauwi na rin ang lahat sa base at masaya sila dahil maraming nakolektang orb. Pinakita ni Sally ang mapa na ginawa niya ng magdamag kung saan nakalagay ang lokasyon ng base ng mga guild. Si Maple naman daw ang lalabas at mangungulekta ng mga orb laban sa mga mas malalakas na guild at sasamahan siya ng kambal. At pagkatapos niya sabihin ang plano ay nakatulog na si Sally dahil sa pagod. Nagsimula nang sumugod sila Maple kasama ang kambal para manguha ng mga orb. Nang mabalita ng Flame Emperors na papunta sa kanila si Maple. Habang naglalakad ang tatlo ay sumasabog ang mga trap subalit wala silang pinsalang natatamo. Pero meron palang mga nakahandang mga trap si Marquez para lang kay Maple, ngunit tinatanggal lang ng kambal ang mga trap niya. Tapos baliwala din ang lason at apoy na mula sa trap ni Marquez. Kaya hinarap nila Misery at Marquez sila Maple. Inatake ng Hydra ang dalawa, subalit nakapag-heal lang dahil kay Misery. Tapos ginamit ni Marquez ang mga trap niya, ngunit sinira lang ng kambal ang mga ito. Saka naman dumating si Mi, na pinuno ng Flame Emperors para pigilan ang tatlo. Agad na umatake si Mi pero wala ring epekto kay Maple. Saka nakipagpalitan ng atake ang kambal laban kay Mi habang pinoprotektahan sila ng kakayahan ni Maple, ngunit napa-address ang leader nila. Kaya papaslangin na sana ang kambal pero muling nakalapit si Maple sa kanila. Ginagawa ng Flame Emperors ang lahat para hindi makalapit sila Maple sa kanilang orb, kaya pinatakas na lang ni Maple ang kambal para hindi maibunyag na ang dalawa ang secret weapon ng Maple Tree. Ginamit ni Maple ang kakayahan para protektahan ang kambal, ngunit walang tigil na umatake ang Flame Emperors para hindi siya makalapit. Sumugod din ang mga tauhan nila Mi, kaya gamit si Syrup ay nagpakawala ng Spirit Cannon na kinontra naman ni Mi. Subalit napaslang pa rin ni Maple ang mga ito. Kaya hindi na naman siya tinigilan ng Flame Emperors para mapalayo at para hindi rin makagamit ng kakayahan. Naisip nila Mi na hindi matatapos ang laban nila dahil sa sobrang tigas ni Maple. Kaya naisip ni Mi na gamitin na ang malakas niyang atake, kaya habang nagcha-chant siya ay pinoprotektahan siya nila Marquez at Misery mula kay Maple. Hanggang sa makulong ni Mi si Maple sa isang kulungang gawa sa apoy. At dahan-dahan siyang nauubusan ng life points habang nasa loob. Kaya napilitan si Maple na gamitin ang machine gun niya na ikinagulat ng Flame Emperors. Saka nagbakbakan ng malalakas na atake sila Maple at Mi. Subalit di hamak na mas malakas talaga ang firepower ni Maple dahil sa machine gun. Hanggang sa piliin na lang ng Flame Emperors na tumakas dahil wala silang pag-asang manalo sa nakakatakot na kakayahan ng bida. Pero sinundan sila nito sa ere at ginamit ang pinakamalakas na atake para mapaslang ang tatlong high ranking ng Flame Emperors. Nakaligtas pa rin si Mi, subalit wala na siyang mana points. Kaya pinili na lang ni Mi na sumugod at mag-self-destruct para isama si Maple sa pagkasawi. Subalit sa kabila nito ay nakaligtas pa rin si Maple. Tapos nakita nilang nawawala ang orb ng Flame Emperors kaya wala rin silang napala.
Subalit dahil masigla pa ang kambal ay nagyaya ang dalawa na atakihin ang iba pang guild na nandoon para makaipon ng maraming orb. Samantala hindi makapaniwala si Mii na natalo siya ni Maple. At nang dumating ang mga kasama ay nagpanggap na naman siyang hindi iyakin, pero nagulat nang malaman na nakaligtas si Maple sa self-destruct niya. Pero pagdating ng hapon ay walang nakuhang orb sila Maple dahil may kumuha na daw ng mga ito. Kaya nagbago ulit sila ng strategy. Sila Cosme at Kuromo na ang bagong kasama ni Maple sa paghahanap ng orb. Habang ang kambal naman ay kasama ni Sally. Samantala sila Is at Kanade naman ang nagbabantay sa mga orb nila sa base. At sa town ay napapanood sila ng mga player na na-eliminate na sa Guild War. Pagbalik sa base ay wala silang masyadong nadagdag sa mga orb nila dahil lahat ng mga nakita nilang guild ay wala na daw mga orb. At nag-aalala pa sila dahil baka puntahan sila ng Holy Sword na guild ni Pain dahil sinabi ni Dread na babalik daw siya para gumanti. Kaya naisip ni Sally na lumipat sila ng base para maiwasan ito. Samantala pinapag-usapan na ngayon nila Pain kung paano sila susugod sa Maple Tree. Naghahanda na sila para lumipat ng base, subalit kaagad na nakarating doon ang apat na pinakamalakas ng Holy Sword. Walang atubili ay kaagad na nagsagupaan ng dalawang guild. Subalit mapapansin na mas malalakas sa kanila ang mga kalaban. Sila Is at Kanade ang nagbantay sa mga orb nila mula kay Frederica. Samantala hirap na hirap si Maple sa number 1 player na si Pain. At maging si Kuromo ay natatalo na rin ni Drag. Kaya ibinigay na ng Holy Sword ang lahat para matalo sila kaya labis na napinsala si Maple. Kagad na lumaban ng bida gamit ang Hydra pero wala lang itong kwenta para kay Pain. Inatake din sila ni Frederica tapos sa isang iglap ay napaslang ni Pain si Is. Tapos walang tigil nitong inatake ang Great Shielder. Samantala pinoprotektahan naman ni Kuromo ang kambal mula kay Drag. Pinigilan ni Frederica ang paggalaw ni Sally kaya ginamit niya si Oboro pero kagad itong napaslang. Saka sumugod si Dread sa mga orb kaya nagpalabas ng malalaking kamay si Kanade. Saka nagpalabas ng usok para makatakas, subalit napaslang siya ni Pain at nahulog ang mga orb nila sa lupa. Kaya gamit sila Syrup at Hydra ay walang humpay na umatake si Maple pero walang kwenta para kay Pain. Kaya tatapusin na silang lahat ni Pain gamit ang Sword of Destruction, subalit ginamit ni Maple ang Machine God para tirahin ito ng pinakamalakas na atake, na kahit si Pain ay masasaktan dahil sa lakas. Subalit hindi pa rin natalo si Pain kaya ginamit niya ang secret technique at nagkaroon ng napakalakas na aura. Kaya naman nilabas na rin ni Maple ang Atrocity transformation niya at inatake si Pain pero naputol nito ang dalawa niyang kamay. Subalit may 4 siyang kamay kaya nagawa niyang mahuli at makain si Pain. Tapos sinunod ni Maple na ubusin ang mga natirang guildmates nito. At dito na nga ay nagawa nilang madepensahan ang mga orb. Nag-respawn na sila Is at Kanade na natakot sa anyo ni Maple. Tapos magdamag na nakatransform si Maple bilang Atrocity para bantayan ang mga orb. Kalaunan ay sumapit na ang oras para magbilangan ng puntos kaya nagbalik na ang mga orb sa kanya-kanyang mga guild, kaya naman hindi na nila kailangang magbantay ng base. At ang susunod nilang plano ay ang ubusin ng mga mahihinang guild na may matataas na puntos sa abot ng makakaya para manatili sila sa top 10. Kaya lumabas sila sakay ni Maple para manghunting ng lahat ng mga players na makita nila. Ipinakita ng bawat miyembro ng Maple Tree ang pambihirang lakas ng bawat isa sa kanila na napapanood ng mga players sa labas na na-disqualified na. Naiirita si Frederica sa pagkatalo nila kila Maple pero giit ng mga kasama na babawi na lang sila sa mga susunod pang event lalo na at number 1 pa rin naman ang guild nila dahil sa dami ng points na nakuha. At habang nakasakay ang mga guildmates sa likod ni Maple ay nakita nilang nagpapataya na ang lahat ng mga guild para manatili sa top 10. Nakikipaglaban sila Mii at sinabi sa mga kasama na magpa-heal kay Misery para hindi mamatay. Ngunit patuloy pa rin ang pagsugod sa kanila ng iba't ibang guild sa pagnanais na makapasok sa top 10. Subalit matagumpay nilang tinatalo ang mga ito. Pero nabalitaan nilang papunta sila Maple sa lokasyon nila kaya handa na silang makipagpatayan hanggang dulo. At mas ginanahan pa nga si Mii. Pero pagdating ni Maple sa harapan niya ay nakaramdam siya ng takot. Pero ang ibang mga players lang ang pinatay ni Maple na siyang ipinagtaka ng Flame Emperors. Sinadya nila Maple na hindi saktan ng Flame Emperors dahil makakatulong din silang ma-eliminate ang ibang mga guild para manatili sila sa top 10. Nakita nilang ganun din ang plano ng Holy Sword kaya pinabayaan nila itong ubusin ng mga natitirang players. At para sa pang-finale ng Maple Tree ay ginamit nila Kanade at Sally ang mga kakayahan nila para mapadami si Maple. At tuluyang maubos ang lahat ng mga guild na nasa paligid. Nasaksihan ng Flame Emperors at maging ng Holy Sword ang nakakatakot na kakayahan ng Maple Tree dahil sa nakikita nilang 7 Maple na nagwawala sa kagubatan. Nag-uusap ang mga developer dahil natapos ang event ng 6 na guild na lang ang natira, ngunit makakatanggap daw ang 6 na guild ng pare-parehong pabuya. Masaya sila Maple dahil nakuha daw nila ang 3rd place nang matapos ang event. Kaya nagkaroon sila ng kasiyahan sa loob ng game. Ngunit inanyayahan din ni Maple maging ang mga guild na nakalaban nila.
Tapos sama-sama nilang pinanood ang mga highlights mula sa nangyaring labanan. Tapos giit ni Pain na mananalo na daw sila sa guild duel sa susunod. Pero giit ng mga kasama na makakakuha na naman ng mga kakaibang skill si Maple sa hinaharap kaya imposible ito. Excited ang magkaibigan dahil may bago na namang update ang nilalaro nilang virtual reality na New World Online. Kaya kasama ang buong guild ng Maple 3 ay nagpunta sila sa level 3 gate boss para makapunta sa level 4. Agad na ginamit ni Maple ang Atrocity Transformation, tapos pinadami siya ni Kanade para walang tigil na pagtulungan ang malaking monster. Kaya wala nang nagawa ang mga kasama kundi ang manood. Tagumpay silang nakapunta sa level 4 na nakitang napakagandang lugar. Kaya naghiwalay muna ang grupo para mag-imbestiga sa kanya-kanyang lugar na gusto nilang puntahan. Mag-isa si Sally nang may magbato sa kanya na si Frederica pala nakadarating lang din sa level 4. Tapos agad nitong niyaya ng duelo si Sally na hindi nito tinanggihan. Samantala nagtataka si Maple dahil tila hindi natatapos ang gabi sa lugar na ito. Nang makita niya si Mina nagbalat kayo at pumasok sa isang bahay. Alam ni Maple na hindi niya dapat nakita ang ginawa ni Mi, kaya nais niyang sabihan ito ngunit pagpasok sa loob ay nakita niya ang ibang personalidad ni Mi na malayong malayo sa asal nito tuwing kaharap ang mga miyembro sa guild. Nalaman ni Maple na role-playing lang pala ang ginagawa ni Mi kapag kaharap niya ang mga miyembro. Dahil sa totoo ay matatakutin at mahiyain pala si Mi. Ngunit ayaw niyang malaman ito ng mga miyembro upang manatili ang paghanga ng mga ito sa kanya bilang guildmaster. Nangako naman si Maple na ililihim ito, kaya nagkasundo ang dalawa. At nang makita sila ng mga miyembro ni Mi ay nagpanggap ang dalawa na nakikipagpalitan lang ng mga impormasyon sa isa't isa. Samantala sa duelo ng dalawa ay pinipilit ni Frederica na mapigilan si Sally na makalapit sa kanya. Tapos pinasabugan niya ng malakas si Sally kaya akala ay panalo na, ngunit nasa likod na pala ito at siya ang muling natalo. Kaya hanggang ngayon ay nanatili pa ring hangarin ni Frederica na matalo si Sally. Pagpunta nila sa guild house sa level 4 ay pinag-usapan nila ang mga lugar na narating at natuklasan sa malawak na bagong mundo. Saka pinaghahanda sila ni Maple para sa susunod na event. Si Kasumi naman ay nagpunta sa isang silid sa guild house na puno ng mga gamit ng samurai. Tapos nagpunta siya sa isang dungeon para kalabanin ng isang samurai na lumulutang. Gamit ang mga teknik ay tagumpay niya itong natalo, kaya napasa kanya ang bagong malakas na sandata. Kagad niyang sinubukan ng bagong espada ngunit binago nito ang kasuotan niyang naging bandage na lang. Kaya giit niyang kailangan niyang tapusin kagad ang kalaban para bumalik ang dating kasuotan. Kagad niya itong inatake at gamit ang mga bagong kakayahan na bigay ng sword ay natalo niya kagad ang monster. Pagtapos nito ay naging bata siya dahil ito ang kapalit ng malakas na kapangyarihan. Magsisimula na ang ika-6 na event at maaari daw sila ditong manalo ng mga kagamitan na nag-iisa lang sa loob ng laro. Nagsimula ang event at napunta si Maple sa harap ng mga malalakas na monster. Kaya ginamit niya kagad ang mga malalakas niyang mga kasanayan para kagad na matalo ang mga ito. Samantala si Pain ay mag-isa ding nakikipaglaban nang makita niya si Maple. At dahil mga monster lang ang kalaban nila sa event ay nagkasundo ang dalawa na magtulungan. Nang makita sila ng mga game master ay naisip nila na kung magkasama ang dalawa ay siguradong walang monster ang makakatalo sa mga ito. Kaya nais ng secretary na bawasan ang lakas ni Maple, ngunit hindi pinahintulutan ng mga game master dahil baka lalong masira ang balanse ng laro. Habang naglalakbay ay walang tigil silang sinusugod ng mga maliliit na monster nang marinig ni Pain na may paparating mula sa itaas na napakarami palang mga bubuyog. Subalit kahit na nakakalipad at napakadami ng mga ito ay walang hirap silang tinatalo ni Pain. At ang mga nasa ibaba naman ay si Maple ang kumalaban. Natama ng buntot ni Maple ang isang puno at nahulog ang mga honey sa bahay ng mga bubuyog kaya hindi makagalaw ang bida. Kaya naman sa isang atake ay tinapos ni Pain ang lahat ng mga bubuyog. Subalit meron pa palang pinakamalaki na kaagad na sinugod ni Pain. Samantala si Sally ay nagkaroon ng kakayahan na maglabas ng mga sapot dahil sa nakalaban. At si Kasumi naman ay napaslang din ang kaharap niya, ngunit nahihiya siyang makita ng mga tao na nagiging bata siya pagkatapos gumamit ng bagong teknik. Pero aksidente siyang nakita ni Shin, tapos nahulog ang saplot sa katawan. Magkasama sila Drag at Dread sa gubat nang makita si Syrup sa kalangitan at nakitang nakasakay din doon ang guildmaster nila. Tinanong nila Dread at Drag kung ano ang sinasabi ni Maple na napag-usapan nila ni Pain. Na isa lang palang imbitasyon sa Maple Treehouse para sa gabi. Tapos sabay-sabay silang nagbukas ng mga kagamitan na nakuha nila sa mga napatay na monster na mga costume palang pampasko. Nagustuhan ng mga players ang costume dahil sa mataas na stats nito, ngunit si Maple ay naiinis dahil siya lang ang nakakuha ng reindeer costume. Magkakasama nilang hinarap ang level 4 gate boss para makapunta sa
level 5. Gamit ang sapot ay hindi nito matamaan si Sally at tagumpay na naputol ang isang paa. Pinigilan ni Kanade ang paggalaw nito, pero nakaatake pa rin ang apoy. Kaya ginamit ni Kasumi ang bago niyang sandata at walang tigil na inatake gamit ang mga kakayahan. Saka sumugod din ang kambal sakay ng shield ni Kuromo, na siyang tuluyang tumapos sa mabangis na halimaw. Dito ay unang beses din nilang nakita ang side effect ng paggamit ni Kasumi ng bago niyang sword. Hindi nakasama sa kanila si Maple dahil sa nagkasakit ito, pero nang gumaling ay agad siyang pumasok sa loob ng game. At dahil naiwan siya ay kailangan niyang harapin ng mag-isa ang level 4 gate boss para makapunta sa level 5. Ngunit ibang lugar ang napuntahan ni Maple kung saan nakipaglaban siya sa isang lalaking may pangil at balbas. Pero kahit na ginamit niya ang malalakas na atake ay napakalakas pala ng nilalang na kalaban niya, na walang hirap na tinatalo ang mga Poison Dragon. Tapos nagbanggaan sila subalit hindi nayanig ang kalaban. Nagawa nitong masaksak si Maple, saka napatalsik pa sila ni Zero. Kaya nagtataka siya kung paano ito natalo ng mga kaibigan niya. Kaya ang ginawa niya ay pinasabog ang sarili na siyang tumalo sa kalaban. Matapos ang laban ay naging kaibigan niya ang nilalang, tapos kumain sila sa bahay nito. At bilang pabuya ay nakakuha siya ng bagong skill. Ngunit nalaman niyang hindi pala ito ang level 4 gate boss. Mag-isa siya nang makita ng Holy Sword Guild dahil tinutulungan daw ni Frederica ang mga mahihinang miyembro nila na makapunta sa level 5. Kaya sama-sama nilang kinalaban ang level 4 gate boss. Subalit puro forma lang ang mga ito, pero wala namang damage. Saka ginamit ni Maple ang bagong skill na nakuha sa nakalaban na nilalang, kung saan nasaksihan nila ang karumal-dumal na pagpatay ng dalawang ogre sa halimaw. Nakarating si Maple sa level 5 na nasa itaas pala ng mga ulap ang lokasyon. Dito ay nakita niya ang kambal na hindi daw matalo ang isang boss, kaya sinamahan sila ni Maple. Sinugod nila ang kalaban habang pinoprotektahan ni Maple kaya naman tagumpay nila itong natalo. Nakatanggap na naman sila ng kanya-kanyang mga bagong skill dahil sa nakalaban, nang mapansin ng kambal ang mensahe ng mga admin na ilalabas na daw ang level 6. Kaya kailangan ng magmadali ni Maple na mag-explore sa level 5. At makalipas ang ilang araw ng paglalakbay ay kinalaban naman nila ang level 5 gate boss na madali lang nilang natalo dahil malalakas na sila. Kaya makakapunta na sila sa level 6. Subalit pagdating sa Gate 6 ay nakakatakot pala ang lugar, kaya hindi kinaya ni Sally na maglaro. Dahil dito ay nagpasya si Sally na iwasan ang level 6 at maghintay na lang ng update ng laro para sa level 7. Pero dahil may gusto siyang makuhang gamit at skill sa level 6 ay napilitan din siyang maglaro, kaya sinamahan na lang siya ni Maple. Pero kahit dalawa na sila ay takot na takot pa rin si Sally sa mga monster na nasa lugar. Pagdating nila sa lugar ay natatakot pa rin si Sally, kaya nag-transform si Maple para may masakiyan siya habang nasa loob ng mansyon. May nakita silang mga kamay kaya pinagbabaril ni Maple. Pero pagkatapos ay nagkahiwalay ang dalawa kaya naman takot na takot si Sally. Tapos hindi pa siya makalog out habang nasa loob ng mansyon, kaya walang tigil niyang tinakbuhan ang mga nakakatakot na nilalang. Saka nagtago sa loob ng aparador. Nakita niya ang napakaraming mga multong monster, subalit dumating si Maple para iligtas siya. Tapos ginamit ng bida ang Heavenly Throne para magliwanag at magkaroon sila ng depensa. Saka napansin nilang umaalis ang mga monster sa kanila dahil may pumasok palang ibang players na hinabol ng mga ito. Kaya mabilis silang lumabas ng mansyon, at sa labas ay maaari na silang mag-log out. Nagkaroon ng bagong skill si Sally dahil lang sa pananatili sa loob ng mansyon, at paglabas sa game ay pawis na pawis siya kaya gusto niyang maligo. Pero pagbaba niya ay umalis pala ang mga magulang niya kaya mag-isa muna siya. Kaya tinawagan niya muna si Maple para may makausap habang naliligo. Pagpasok sa game ay hindi mahabol ni Maple ang dalawang batang monster dahil mabagal siyang maglakad. At pagpasok sa silid ay nahulog pa siya sa trap kung saan may mga slime sa ilalim. Subalit nakatulong pa ito sa kanya dahil ginamit niya ang slime para makagalaw ng mabilis. Kaya tagumpay niyang nahuli ang dalawa gamit ang lason, tapos binalot niya pa ng slime hanggang sa matalo, na siyang nagbigay na naman sa kanya ng mga bagong kakayahan. Pag uwi sa base ay ipinatawag niya si Sally para ibigay ang bots na nakakalipad. Tapos binigay sa kanya ni Sally ang isang kwintas na hindi niya daw magamit dahil pala naglalabas ito ng mga nakakatakot na kamay. Nagpadala si Min ng mensahe sa kanya kaya agad niyang pinuntahan dahil kailangan pala ng tulong sa mga Blue Flame Monster. Habang pinoprotektahan siya ni Maple ay nagchant ito ng matinding kakayahan, at tagumpay nang natalo ang mga napakaraming flame monster dahil sa lakas ng kapangyarihan. At pagkatapos ay nagpunta muna sila sa coffee shop para mag-relax. Giit ni Maple na sa level 5 daw nananatili si Sally dahil natatakot siya sa level 6. Tapos dumating ang dalawa dahil hinahanap ni Frederica si Sally para muling makipagduelo. Pero dahil hindi niya ito makita ay si Kasumi na lang ang nakaduelo niya pero tinalo lang daw siya nito. Pagbalik sa base ay sinabi ni Dorazo ang ikapitong event, kung saan pwedeng pumili ng difficulty ang isang player sa papasuking dungeon. At meron silang 5 araw para matapos ang dungeon at makakuha ng magaganda na pabuya.
Pinili nila Maple at Sally ang pinakamahirap na dungeon, at nakita nilang kailangan nilang talunin ang mga boss sa bawat palapag hanggang makarating sa pinakaitaas. Pagpasok ay nakita nilang parang may mga trap, kaya gamit ang kakayahan ni Maple ay lumipad na lang sila. Tapos nakakaatake din sila sa mga halimaw dahil sa baril ni Maple. Nakarating sila sa isang silid, at napansin ni Sally na mas malakas na ang machine gun ni Maple. Lumabas ang monster boss sa unang palapag, at agad itong inatake ni Maple subalit napakatigas. Kaya naisip ni Sally na atakihin ni Maple ang loob ng bunganga nito. Sumugod si Maple at nakagat ng halimaw, subalit sadya pala ito para matira niya ang loob ng bunganga nito gamit ang malakas na atake. Nainis ang mga Game Master dahil hindi nila akalain na matutuklasan kagad ng dalawa ang sikreto ng monster na ginawa nila. Subalit sa susunod na palapag daw ay siguradong mahihirapan na sila Maple sa kalaban. Sa pangalawang palapag ay isang library. May lumabas na isang libro na agad na inatake ni Maple gamit ang machine gun, subalit kinuha lang nito ang mga kakayahan niya. Tapos ginamit sa kanila ang mga kakayahan na nakuha nito. Mabuti na lang ay mabilis kumilos si Sally kaya hindi sila matamaan, tapos nagpalabas ng mga yelo para magsilbing shield. Nakitang halos lahat ng mga kakayahan ni Maple ay nakuha nito, kaya hindi siya makakalaban. Kaya si Sally muna mag-isa ang humarap dito habang kinukuha ni Maple ang atensyon ng mga summon. Ginamit niya ang kakayahan ng sapatos na binigay ni Maple para makaatake at tagumpay na mapinsala ang book monster. Napakalaki ng tulong ng kakayahan ng sapatos dahil dito ay nagagawa niyang makalapit, subalit inatake ng isang summon si Maple, pero dahil hindi nasaktan ay nagpatuloy sa pag-atake si Sally. Hanggang sa tuluyan na itong matalo kaya nakalaya si Maple mula sa halimaw. At nagbalik na rin ang mga kakayahan ni Maple sa kanya. Samantala dismayado ang mga admin dahil sa nagawa na naman ng dalawa na matalo ang inihanda nilang boss. Pero meron pa naman daw 8 boss na natitira kaya may pag-asa pa silang matalo ang dalawa. Sa ikatlong palapag ay isang lugar na puno ng lava. Nang lumabas ang batong halimaw na may magma, inatake ito ni Sally gamit ang mga yelo at tubig, subalit walang epekto sa halimaw. Ngunit nang inatake ni Syrup ang halimaw ay nagbago ito ng anyo, at naging isa naman itong ice monster na napakalamig kaya kailangan nila itong tapusin bago sila nito matalo. Kaya napilitan si Maple na gamitin ang atrocity, at nakipagpalakasan dito, sabay kinagat sa ulo at agad na natalo. At nadismaya na naman ang mga administrator dahil sa nangyari. Bago magsimula ang dalawa sa ika-4 na palapag, ay naisip nilang nais nilang maging pinakauna na makatapos sa lahat ng palapag ng tore. Nakita nila na ang ika-4 na boss pala ay isang napakalaking pawikan. Subalit nakita ng mga Game Master na nakuha pang mag-relax ng dalawa sa ibabaw nito. Kumpiyansa ang mga administrator dahil napakatigas daw ng shell ng monster na nilikha nila, subalit nang magsimulang umatake ang dalawa ay pinuntiryan nila ang ilalim nito, kaya walang hirap nilang natalo ang napakalaking pawikan. Samantala ang mga guildmates nila Maple ay magkakasama na kinakalaban ng mga monster sa ika-5 palapag ng tore. Gamit ang kanya-kanya nilang mga kakayahan ay tagumpay na natalo ang lahat ng mga halimaw sa 5th floor. Saka naalala nila si Sally dahil alam nilang hindi nito magugustuhan kung anong meron sa ika-5 palapag. Subalit pagdating dito nila Maple ay ginamit lang nito ang atrocity para agad na matalo ang mga halimaw, habang nasa loob ng bunganga si Sally para hindi niya makita ang mga nakakatakot na nilalang. Samantala ang grupo nila Pain ang nangunguna sa tore dahil nasa ika-8 palapag na sila. Lumabas ang napakaraming mga halimaw, at habang taga-support si Frederica sa likod, ay ang 3 malalakas na players naman nila ang humarap sa mga ito. Subalit upang matalo ang boss ay inilipat ni Frederica ang lahat ng buffs ng dalawa kay Pain, na siyang tuluyang tumalo sa malakas na halimaw. Samantala ang grupo nila Mi na pangalawa kila Pain ay nasa palapag ng malamig na lugar, kung saan nilagyan lahat ni Marcus ng trap ang paligid para sa darating na mga kalaban. Nabalitaan nila Maple na nasa ika-8 palapag na pala ang grupo nila Pain, at nasa ika-7 palapag naman sila Mi, kaya mas ginanahan ng Maple Tree Guild. Kinakalaban ng Flame Emperors ang boss sa ika-7 palapag kung saan nagtagisan ng yelo laban sa apoy ni Mi. Napakalakas ng halimaw kung kaya kailangan nila ang kapangyarihan ni Mi, na tagumpay na natapos ang halimaw sa pamamagitan ng malakas na atake. Nasa ika-6 na palapag na ang party nila Kuromo. May kakayahan ng kalaban na patulugin ng mga player, kaya naman nag-alala si Is kila Maple. Samantala sila Maple at Sally naman ay nasa ika-6 na palapag na rin, at totoo nga ang hinala ni Is dahil nakatulog nga si Maple at hindi ito magising dahil hindi siya nasasaktan sa atake ng kalaban. Kaya natuwa ang mga Game Master, subalit natalo naman mag-isa ni Sally ang boss. Pagdating nila Maple sa ika-9 na palapag ay nakita nila ang isang machine, na siyang susunod pala nilang kalaban kaya kaagad na ginamit ni Maple ang machine gun. Subalit hindi umubra ang atake ni Maple kaya napatalsik, pero niligtas naman siya ng kaibigan gamit ang sapot. Gumamit si Maple ng Hydra, ngunit may kakayahan pala ang machine na gayahin ng kakayahan nila, kaya nagbago ng anyo si Maple na hindi kayang gayahin ng kalaban at agad itong inatake. At dito ay ibinigay ni Maple
Maple ang lahat ng lakas hanggang sa tagumpay niyang matalo ang kalaban. Pinapanood sila ng mga Game Master dahil halos kasabay lang daw nila Maple sila Pain at Mina makarating sa ika-10 palapag. Pinaghahandaan na ng dalawa ang pinakamalakas na boss sa ika-10 palapag. Agad itong sumugod at napatalsik si Maple at hindi rin ito magawang mapinsala ni Sally dahil sa mataas na depensa nito. Ginamit ni Maple ang Machine God para tirahin ito, ngunit nakapunta ito sa likod niya at walang humpay siyang inatake hanggang sa manghina. Niligtas ni Sally ang kaibigan at ang susunod nilang plano ay ang pahintuin ito sa paggalaw, sa kanila aatakihin ang pinakamalakas nilang atake. Kaya ginawa ni Sally ang lahat ng makakaya sa iba't ibang pamamaraan para lang mapabagal ang pagkilos ng final boss. Saka ito pinagyelo ni Maple at binalak na tapusin, subalit nagawa pang maglabas ng malakas na kapangyarihan ng boss kaya napilitan si Maple na gamitin ang atrocity bago siya masunog. Tapos pinadami ni Sally si Maple at sabay-sabay na tinira ang boss nang makapunta ito sa likod at pinatay ang mga clone. Lumaban si Maple ng malapitan, tapos mula sa itaas ay inatake ni Sally ng malakas pero nanatili ang boss na nakatayo at malakas. Sinalag ni Maple ang mga susunod na atake nito ngunit nasawi si Syrup, samantala si Sally ay lumapit sa boss at tagumpay itong natusok. Ngunit nang muling umatake ang final boss ay hindi na ito mailaga ni Sally, kaya pinuntahan siya ni Maple para protektahan. Tapos pinagyelo ni Maple ang paligid at balak niyang mag-self-destruct pero 5 segundo ang kailangan niya at mukhang makakawala ang boss bago ito magamit. Kaya tinulungan siya ni Sally na makulong ang boss kasama si Maple hanggang sa tuluyan na itong sumabog. Ngunit pagkatapos nito ay buhay pa rin ang boss, mabuti ay nailigtas siya kaagad ni Sally mula dito. Tapos sumugod si Sally, at dito ay tuluyan na nilang natapos ang pinakamalakas na boss sa ika-7 event ng laro. Ayon sa mga Game Master ay sila Pain ang naunang makatapos sa final boss, pumangalawa sila Mi, at pangatlo sila Maple. Naunang dumating sa base ang dalawa, dahil nauna pa nilang natalo ang final boss kaysa sa grupo nila Kuromo. Saka nasasabik na rin sila dahil ilalabas na daw ang level 7 world. Ngunit dahil kailangan nilang talunin ang nakakatakot na level 6 gate boss ay pumasok muna si Sally sa bunganga ni Maple. Nakarating ang Maple Tree Guild sa level 7 na isang malawak at magandang mundo, kung saan maaari daw silang makapagpaamo ng mga monster doon. Makikita sa syudad na kasama ng mga tao ang mga monster na alaga nila, ngunit pinaliwanag ni Dorazo na hindi lahat ng monster ay maaari nilang alagaan. Itinuro ni Dorazo ang mga pamamaraan para mapaamo ang isang monster dahil maaari daw nila itong makatulong sa pakikipaglaban. Kaya plano ng magkakaibigan na makakuha ng kanya-kanya nilang monster bago magsimula ang ika-8 event. Sinamahan ni Maple ang kambal para makakuha ng sarili nilang mga alaga, kung saan nang makita nila ang dalawang oso ay agad nila itong nagustuhan, ngunit mabagal silang tumakbo kaya hindi mahabol ang mga ito. Kaya umuwi muna sila para manghingi ng mga kagamitan kay Is na makakapagpabilis sa kanila, ngunit naubos na daw ang mga materyales kaya umalis mag-isa si Maple para manguha. Samantala ang kambal ay nagpatuloy sa paghahanap ng nakita nilang dalawang oso para gawing alaga, at nagpaikot-ikot ang dalawa para matalo ang mga halimaw na nasa paligid na siyang hinangaan ng ibang mga players dahil sa lakas. Muli nilang nakita ang dalawang oso kaya agad nilang hinabol ang mga ito nang makita na nabihag ito ng malakas na halimaw. Saka nabihag din sila ng mga ugat nito at agad silang tinapos ng nakakatakot na halimaw. Ngunit balak nilang balikan ito para iligtas ang mga oso. Nakakuha na si Maple ng mga shell na kailangan ni Is nang hilaahin siya ng isang malaking pusit sa ilalim ng tubig kaya kaagad siyang nag-transform. Subalit muli siyang inatake nito at hinila pa papunta sa ilalim at nang magising ay nasa loob siya ng isang kuweba at muling inatake nito tapos hinigop sa loob. Samantala si Kasumi naman ay nakatanggap ng quest mula sa isang frog NPC, kung saan gamit ang bagong kapangyarihan ay agad niyang natalo ang mga kalaban. Subalit may bago na naman siyang kailangan talunin, ngunit hindi siya umatras kahit na malalakas at nakakatakot ang mga kalaban. At gamit ang mga kakayahan ay tagumpay niyang naubos ang mga maliliit na monster. Tapos gamit ang pinakamalakas na atake ay kaagad niyang natalo ang boss monster. Ngunit hindi pa rin siya nakabalik dahil may susunod pa siyang kailangan talunin. At iyon ay ang napakalaki at napakalakas na ahas. Nagbalik nga ang magkapatid para iligtas ang mga oso sa malaking halimaw, pero natalo na naman sila nito, na halos kasabay si Kasumi na nag-respawn sa town dahil natalo din sa malaking ahas. Muli silang nagbalik sa kanya-kanyang mga kalaban subalit sa kasamaang palad ay natalo na naman sila ng mga kaharap kaya nagkita sila ulit sa town. Napagtanto ni Kasumi na ang kahinaan nito ay nasa noo, kaya ito lang ang pinuntiryan niya habang kinakalaban ito. Subalit muli itong nakabangon at umatake, kaya naman binigay niya ang lahat para sa pinakahuli niyang atake. Umubra ang ideya ni Kasumi kaya natalo niya ang halimaw, at nalaman na maaari niya palang gawing alaga ang nakalaban ng malaking ahas. Kaya ginawa niya itong alaga niya.
Samantala kinalaban muli ng kambal ang halimaw na puno, at sa pagkakataong ito ay tagumpay na nila itong natalo, tapos napunta sa kanila ang dalawang oso na hinahabol nila. Samantala si Maple ay tinusok ang loob ng katawan ng pusit na kumain sa kanya, kaya naman niluwa siya nito, at ang pusit ang napagdiskitahan niyang kainin dahil masarap daw ang lasa. Ginamit ni Maple ang Hydra, saka nagpatuloy sa pagkain sa halimaw, tapos kinuryente niya pa ito hanggang sa maluto kaya mas naging masarap ang kain niya dito. Tapos nakuha din niya ito bilang bago niyang alaga. Nakabalik na sila Kasumi at ang kambal sa base nang makita ang mga bago nilang mga monster. Tapos binigyan pa ni Is ng bagong mga outfit ang mga oso nila para maging kakulay ng kambal. At pinangalanan nila ang mga ito ng Tsukimi at Yukimi. Pagbalik ni Maple sa guild house ay sumanib pala sa kanya ang nakalaban niyang pusit. Sila Kuromo, Is at Kanade na lang ang walang mga alagang monster kaya kailangan na rin nilang maghanap bago ang event. Kaya naglakad-lakad si Kanade para pag-isipan ng monster na angkop sa pakikipaglaban niya. Nang mapansin niya ang isang NPC na ngayon niya lang nakita kaya sinundan niya ito sa loob ng bahay. Ngunit hindi niya ito nakita sa loob, pero kalaunan ay napagtantong nag-transform ito na isang libro. Dahil ito pala ay isang monster na nagpapalit-palit ng anyo. Nagpunta siya sa lugar na posibleng pagtaguan nito nang makarating siya sa isang dead end. Ngunit nang malaman niyang nagpanggap pala itong isang kristal ay kinopya nito ang anyo niya, at maging ang mga kakayahan niya ay nakukopya din ng monster. Ngunit mas malakas pa rin ang tunay na Kanade kaya tagumpay niya itong natalo, at ito ang ginawa niyang alagang monster na tinawag niyang So. Nagpunta si Is sa isang dwarf kung saan nakakuha siya ng pambihirang quest dahil kailangan niyang manguha ng mga materyales sa mapanganib na lugar ng mag-isa. Ngunit nakita niya sila Mi at Maple sa labas, kaya sinamahan siya ng dalawa sa pupuntahan. Tinawag ni Mi ang alaga niyang Phoenix at ito ang sinakyan nila patungo sa destinasyon. At dahil sa bilis ay agad silang nakarating sa kuweba. Agad na kumuha si Is ng mga kailangan niya, habang sila Mi at Maple naman ay nagpalitan sa pagpuksa sa mga halimaw na walang tigil na sumusugod sa kanila. Nakarating sila sa pugad ng Fire Dragon, at kaagad na naghanda ang magkakasama. At dito ay ginamit na ni Maple ang bago niyang kakayahan ng mga galame ng pugita, na puminsala sa ulo ng dragon. Umatake ang dragon, kaya muling ginamit ni Maple ang mga galamay, tapos nagbigay ng potion si Is kaya mas lumakas ang kapangyarihan ni Mi, at habang sakay ng Phoenix ay unti-unti nilang sinalakay ang Fire Dragon hanggang sa matalo ito, at makuha ang materyales na nagmula dito na kailangan ni Is. Tapos ay mabilis silang nagpunta sa susunod na destinasyon. Samantala si Kuromo ay naghahanap na rin ng monster na gagawin niyang partner. Nagpunta siya sa isang kuweba, kung saan nakakita ng mga zombie sa loob na madali niya lang natalo. Nang makarating sa silid ng boss ay mag-isa niyang hinarap ang napakaraming mga halimaw sa dungeon. Tapos umakyat siya sa barko at kinalaban ng boss ng mga ito. Nang matalo niya ang kalaban ay nakakuha siya ng maraming kayamanan, pati na rin ng isang singsing kung saan lumapit sa kanya ang isang armor na multo. At ito na ang naging partner niyang halimaw. Natapos na rin ni Is ang quest dahil sa tulong nila Maple, kaya binigay na sa kanya ng dwarf ang singsing para maging partner niya ang isang spirit monster na siya palang ang nagkakaroon. At tinawag niya itong Faye. Pag uwi nila sa guild house ay ipinakita ng tatlo ang mga bago nilang alaga, kung saan natakot si Sally sa bagong alaga ni Kuromo na isang maltong armor. Saka pinakita din ni Kuromo na nagagawa pala nitong sumanib sa kanya para mabigyan siya ng mas mataas na stats. Nagpunta sa base ng Maple Tree si Frederica para ayain na naman si Sally sa isang duelo dahil hindi niya pa ito natatalo. Subalit pagpasok sa loob ng arena ay agad na sumugod si Sally, at hindi na niya pinagbigyan pa si Frederica na makalaban, kaya binuhos niya na ang lahat ng kakayahan para matapos kagad ang laban. Kaya natalo na naman si Frederica sa laban nila, kaya ipapakita daw nito ang bago niyang alaga kay Sally, na akala nila ay isang nakakatakot na monster, pero isang cute na ibon pala na may pangalang Notes. Dumating si Dorazo para ibalita ang tungkol sa darating na ikawalong event, kung saan makakakuha daw ang bawat player ng puntos sa bawat monster na mapapatay nila, at ang event na ito ay pang-individual lang. Umuwi na si Frederica dahil hinahanap na daw siya ng guildmaster nila, samantalang ang dalawa ay naglakbay muna sa level 7 bago dumating ang ikawalong event. Kaya sakay ng isang kabayo ay nag-enjoy muna ang dalawa sa loob ng game. Pinuntahan nila ang iba't ibang mga lugar para lang mamasyal, at ma-enjoy ng todo ang laro. Sumakay sila sa mga balahibo na ginawa ni Maple, nang tumakbo ng mabilis ang mga tupa kaya nahelo-hilo ang dalawa. Tapos sa ilog ay nakakita sila ng makintab na bagay na kinuha ni Syrup. Isa pala ito sa 3 susi na makakapagbukas ng isang lihim na pinto. Kaya nag-dive si Sally sa ilog para maghanap ng clue, nang makita niya ang isang bato na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mapa ng susunod na event. Kaya kinuha na nito ni Sally dahil malaking advantage ito para sa kanilang guild.
Pinakita nila kay Kanade ang natagpo ang mapa, kaya sinabi nito sa kanila ang nalalaman ayon sa mga nabasa niyang libro. Umalis kaagad ang dalawa matapos makausap si Kanade, at nakarating sila sa isang malaking puno kung saan nila nakita ang isang malakas na monster. Gamit si Syrup ay nagpalabas si Maple ng mga sanga na siyang pumulupot dito, saka umatake din si Sally gamit ang pinakamalakas niyang atake kasabay ng spirit cannon ni Syrup. Hindi pa nasiyahan si Maple kaya ginamit niya na lahat ng mga kakayahan, para lang matalo na kaagad nila ang monster bago pa magsimula ang ikawalong event. Kaya naman hindi na ito nagkaroon ng pagkakataon para makalaban, ngunit natulala ang kaibigan kung gaano nakalakas si Maple. Pagtapos ay nakuha nila mula sa ibon ang pangalawang susi. Nagpunta sila sa isang lugar na malakas ang hangin, kaya tinamaan si Maple ng isang malaking bato. Nagpakita ang halimaw na makakalaban nila, at naisip nilang mas malakas ito kaysa sa nakalaban kanina. Agad na umatake ang halimaw kaya nil-iPad si Maple papalayo. Kaya si Sally lang mag-isa ang nagawang makalapit at lumaban dito, ngunit tatamaan siya ng atake ng halimaw. Nang biglang mahiwa ang malaking bato, dahil dumating pala si Maple na winawasiwas ang malakas na sandata na nagmistulang laser sword. Pero hindi rin nagpatalo si Sally sa aksyon, at napasabog ang isang bahagi nito. Tapos magkasabay na naman nilang binigyan ng malakas na atake hanggang sa tuluyan itong matalo. Pagtapos ay nakuha nila ang pangatlong susi, at inilagay nila ang mga ito sa Transmutation Circle, nang mapunta sila sa isang lugar kung saan magkakasamang namumuhay ng mapayapa ang mga monster. Nakarating sila sa isang batis na umiilaw, at nang maligo ang mga alaga nila ay nagkulay ginto ang mga ito. Nang makita na nag-evolve pala ang dalawa nilang alaga, pag-uwi nila sa guild house ay natuwa ang mga kasama sa bagong itsura ng mga alaga nila Maple. At dahil mas lumakas din ang mga ito ay naisip nilang kailangan nilang lahat na mapa-evolve ang mga alaga nilang monster. Napakalakas na ni Syrup dahil nakakuha ito ng mga bagong skill mula nang mag-evolve. Nakita siya ng Flame Emperors, at napansin nila na may nagbago kay Syrup. Pero hindi sinabi ni Maple ang sikreto dahil magkakalaban sila sa susunod na event. At para maging patas kay Maple ay pinakita din ng Flame Emperors ang kanya-kanya nilang mga alagang monster. Pagbalik sa guild house ay magsisimula na ang ikawalong event. Pinaliwanag ni Dorazo na mahahati sa dalawang bahagi ang palaro. Sa unang bahagi ay mag-iipon ng puntos ang mga players sa pamamagitan ng pagpatay sa mga monster. Tapos nakadepende sa dami ng magiging puntos nila ang masasalihan nila na pangalawang bahagi ng event. Ngunit wala daw rules kung ano ang maaaring gawin ng mga players sa isa't isa, kaya maaaring magkaroon ng matinding bakbakan sa battlefield. Nang magsimula ang event ay kagad na nakakita ng mga monster si Maple, pero walang hirap niya lang na tinatalo ang lahat ng mga ito. Kaya siya na ngayon ang tinatakbuhan ng mga monster. Nakakita siya ng isang bagay na sinundot-sundot ngunit naglalaman pala ito ng pampagalit sa mga halimaw. Kaya naman sumugod ang lahat ng mga ito sa kanya subalit nagustuhan pa ito ni Maple dahil magkakaroon siya ng napakaraming puntos. Subalit nagkaroon siya ng debuff na malalaman ng mga players kung nasaan siya. Si Mai naman ay mag-isa pa rin na nakikipaglaban sa gubat nang makita siya ng isang grupo ng mga players. Binalak siyang tapusin ng mga ito para mabawasan ng mga katunggali. Subalit ang alaga niyang si Tsukimi lang pala ang katapat ng mga mahihinang nilalang. Nagtagpo na rin sa wakas ang kambal nang makita nila sa mapa na papunta ang napakaraming mga monster sa lokasyon ni Maple. Kaya nagpasya sila na puntahan ng guildmaster nila. Samantala si Is naman ay nagtanim ng mga bomba na mas pinalakas niya at itinago, tapos gumawa ng mga trap gamit ang kakayahan ng alagang si Faye. At nang makita niyang nandoon na ang mga halimaw ay inactivate niya ang trap, kaya sumabog ang napakaraming mga bomba sa gubat na itinanim niya. Nakaharap ni Kuromo ang dalawang golem, at sa tulong ng alaga niyang si Necro ay kagad niyang natalo ang mga ito. Pati na rin ang napakaraming mga agresibong halimaw na sumugod. Nagpunta sila Mai at Yo kay Maple para tumulong, ngunit pagdating ay nakita nila na minamassacre ni Maple ang napakaraming mga halimaw kaya umalis na lang sila. Samantala minamala si Kanade dahil nakaharap niya sila Drag at Dread. Kaya naman sa tulong ng mga kakayahan ay pinipilit niyang makatakas sa dalawa, subalit napas lang pa rin siya. Ngunit sa tingin ni Dread ay parang may mali, dahil pala isang decoy lang ang napatay nila dahil nakapagtago si Kanade sa tulong ng alaga niyang si So. Samantala walang laban na inambush ni Kasumi ang isang player na hindi makagalaw dahil sa kakayahan ni Haku. Tapos ay may nakita pa siyang dalawang players na walang hirap niya ring natalo dahil sa agwat ng kakayahan. Tapos ang isang monster ay pinaslang ni Haku. Pinadalhan sila ng mensahe ni Is kaya nagkita-kita ang apat sa isang lugar. Samantala si Maple ay nanatili lang sa isang lugar matapos niyang matalo ang mga sumugod na halimaw, ngunit kinain siya ng isa pa. Nakita ni Sally na nagkaharap ang mga guildmaster ng Flame Emperor at Holy Sword. Kaya nanood lang siya sa sulok habang nagtatagisan ng dalawa ng mga kapangyarihan.
Alam ni Mi na tinatago lang ni Pain ang tunay na lakas nito, kaya ginamit niya na ang bagong kakayahan, at saka inatake si Pain subalit nasalag lang ito ng number 1 player. Pero wala pa rin balak si Pain na ipakita ang tinatagong alas nang biglang dumating doon si Maple na may kasamang buwaya, kaya nawala na ng gana ang dalawa sa paglalaban. Matapos ang unang bahagi ng event ay masaya ang mga bida dahil lahat sila ay nakakuha ng matataas na puntos. Dahil kailangan daw ng bawat miyembro na lumakas dahil konti lang sila sa guild. Inihayag sa kanila ni Dorazo ang role sa huling bahagi ng event, kung saan mananalo daw ng 5 silver medal ang mga player na mananatiling nakatayo pagkatapos ng timer, at makakuha naman sila ng mas maraming silver medal sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang mga players at maging sa pagpatay ng mga monster. Nagsimula ang palaro at napunta sila sa isang disyerto nang may lumabas na 2 malaking halimaw sa harapan nila. At dito ay nagpakitang gilas ang mga manlalaro sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanya-kanya nilang mga alaga, para agad na matalo ang 2 malaki at malalakas na halimaw. Pero nagtaka sila Mai at Yo dahil tingin nila ay nadagdagan daw ang lakas nila nang ipakita ni Kanade ang alaga niyang si So na ginaya pala si Yo, kaya naging triple strike ang nagawa nila imbis na double strike lang. Ngunit napansin ni Sally na wala silang nakuhang mga medal sa mga ito. Dahil tila ang 2 nakalaban nila ay ang mga pinakamahinang monster sa lugar. At para makakuha ng mas maraming medal na ipapalit nila sa mga kagamitan at mga kasanayan, ay nagpa siya ang Maple Tree Guild na maghiwalay sa 2 grupo. Sumakay ang grupo nila Kasumi sa alaga niyang si Hako, at sila Maple naman ay sumakay sa mga oso ng kambal. At balak nilang magpunta sa mga lugar na kainahinala na minarkahan ni Sally. Nakita nila ang isang bulaklak at sa ilalim nito ay may mga halimaw. Subalit kailangan nilang mag-ingat dahil matatanggal na sa palaro ang sino mang mamamatay na player. Ngunit lumipad lang sila gamit si Syrup hanggang sa makarating sa kuweba. Subalit pagbaba nila ay may lumabas na mga halimaw na putik, agad na pinagtulungan ng grupo ang malakas na halimaw hanggang mapabagsak ito. Subalit nakapitan sila sa mga paa kaya niligtas ni Sally. Kaya sumakay sila ulit kay Syrup para makapag-isip ng strategy. Nang makita na muli palang nabubuhay ang halimaw at mas dumadami kaya hindi na sila bababa kay Syrup. Mabuti na lang ay may kakayahan na sila Mai at Yun na umatake mula sa malayo, kaya pinagbabato nila ang mga ito nang walang tigil hanggang sa maubos ng apoy. Tapos ay nakakuha sila ng silver medal dahil dito. Nakarating sila Kasumi sa isa pang lugar na minarkahan ni Sally, kung saan napunta sila sa isang dimensyon, tapos may umatake sa kanila na nagtatago sa mga puno kaya pinotektahan sila ni So. At dahil hindi nila mahanap kung nasaan ang kalaban ay nagtanim si Is ng mga bomba sa paligid, saka pinasabog ang mga ito para mawala ng pinagtataguan ang halimaw. Tapos pinaliwanag ni Kanade ang paligid kaya nakita nila ang anino ng mga ito, kaya nagawa nilang matalo ang 2 ninja monster at nagkaroon sila ng 2 silver medal. Nagplano silang makipagkita sa grupo nila Maple dahil mas malalakas na daw ang mga halimaw pagsapit ng gabi. Kaya nagkita sila sa isang lugar na may kuweba para doon muna magtago. At para walang makapasok na halimaw ay nilagyan nila ng napakaraming trap ang mga daanan papasok. Samantala si Is ay inayos ang lugar na pagpapahingahan nila sa magdamag. At naglagay din siya ng mga kanan kung sakaling may makalusot na halimaw sa napakaraming trap na nasa labas. Pagsapit ng hating gabi ay nagbantay sila nang makarinig ng mga malalakas na pagsabog. Pagtigil ng mga pagsabog ay tinignan ito nila Maple at Sally, at nalaman nila na hindi pala kinaya ng mga monster ang mga trap na nilagay nila, kaya muli silang naglagay ng mga bagong trap para maprotektahan ang base. Pinanood ng mga administrator ang nangyari sa mga trap na ginawa nila Maple. Dahil sa dami at lakas ng mga trap ay hindi umubra ang mga malalakas na monster na ginawa nila, tapos nakita pa nilang kasalukuyang nagre-relax lang ang mga ito sa loob ng base, kaya naisip nilang gumawa pa ng mas malalakas na monster para matalo ang players. Paglabas nila sa base ay nagtataka sila Maple kung bakit madilim pa rin kahit umaga na. Tapos hindi pa nila makita ang mapa, nang may lumabas na portal na naging sanhi ng paghihiwalay ng grupo. Nakikipaglaban mag-isa si Sally sa napakaraming mga halimaw nang dumating si Frederica, kaya gamit ang bagong mga kakayahan ay nagtulungan ng dalawa para matalo ang mga ito. Dahil sa nahiwalay din pala si Frederica sa mga kasama kaya nais niyang makipagtulungan kay Sally para makasurvive sila sa mga monster. Sa paglalakad ay nakakita sila ng paputok at giit naman ni Sally na ito daw ay si Maple dahil signal daw nila ito para makapagkita muli. Pinakitang ginagawa pala ito ni Maple sa pamamagitan ng machine gun, ngunit may hamarang sa kanyang halimaw sa itaas kaya nasabugan din ito. Kaya hindi na kontrol ni Maple kung saan siya mahuhulog, ngunit niligtas siya ni Mi sakay ng Phoenix nito. Samantala sa isang bahagi ng mapa ay naglalaho ang mga manlalaro na inaabutan ng delubyo. Ibinigay ni Mi ang isang papel kay Maple, dahil basta hawak ito ng bida ay malalaman ni Mi ang lokasyon niya kung kailangan ito ng tulong. May naglalakad na malakas na halimaw, subalit hindi nito
dito nakita sila Is at Marquez dahil sa kakayahan ng alaga ni Marquez. Samantalang sila Misery at Kuromo naman ay magkasama pala na napalibutan ng napakaraming mga aswang na monster. Ngunit dahil sa mga kakayahan ng dalawa ay nagawa nilang madepensahan ang sarili hanggang sa dumating si Mi para tapusin ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Sinabi ni Mi kay Kuromo na nakita nito si Maple pero pinili ni Kuromo na tulungan muna sila Mi para hanapin sila Shin at Marquez dahil alam niyang malakas naman si Maple. Samantala magkasama sila Marquez at Is. Sumusugod ang mga halimaw ngunit tinapos sila ng mga kanan. Kaya muling naglabas ng mga alagad ang boss saka ginamit ni Marquez ang kakayahan para mapalapit sa kanila ang boss sa kanila ito inatake ng lahat ng mga ginawa na sandata ni Is. Nakita ni Kuromo ang pagsabog kaya naisip niyang si Is ang may gawa nito kaya nakita na nila ang dalawa at ibinalita naman na nakakuha sila ng tig-isang silver medal. Sila Kasumi at Shin naman ay magkasama na kinalaban ng mga halimaw na mas dumadami kapag pinapas lang nila. Muli nila itong inatake ng walang humpay ngunit lumabas ang pinakamalaki, kaya sinamantala na ito ni Kasumi para tapusin. Kaya nakita ni Shin ang lolly form niya matapos gamitin ang kakayahan. Pagkatapos ay nakalabas na sila sa lugar nang makita ni Shin na paparating ang leader nilang si Mi. Tapos binuhat niya si Kasumi ng parang bata para makita sila. Sila Mai at Yun naman ay nagtatago habang pinoprotektahan nila Drag at Kanade mula sa napakaraming mga aswang. Dahil umano delikado ang buhay ng dalawa kapag hindi nila kasama si Maple na taga-protekta sa kanila. Ginawa ng dalawa ang makakaya nila para maubos ang lahat ng mga monster sa lugar nang kalaunan ay dumating sila Frederica at Sally. Tapos nakita din nila sila Pain at Drag na walang hirap na tinalo ang napakaraming kalaban. Nalaman ni Sally na nasira na daw ng mga halimaw ang base nila Pain kaya isinama silang lahat ni Sally kay Maple para humingi ng permiso na patuloy muna ang mga players sa secret base nila. Hindi naman ito tinanggihan ni Maple, kaya naglakbay sila sa kalangitan sakay ng mga alaga para magtungo sa base ng Maple Tree. Pagdating ay tulong-tulong silang inayos ang base at naglagay ng mga trap para manatili silang ligtas sa buong gabi. Natuwa ang mga administrator nang malaman na maraming namatay na players dahil sa ginawa nilang biglaang pag-teleport sa mga ito. Ngunit nang makita na nagsama-sama ang mga natitirang players sa loob ng ginawang base nila Maple, ay naisip nilang wala nang magagawa ang mga monster na ginawa nila sa lakas ng mga ito. Habang naghihintay sa loob ang mga manlalaro ay pinapanood lang nila ang mga halimaw na mapatay ng mga trap na nilagay nila. Ngunit dahil mas lumakas ang mga halimaw na ipinadala ng mga administrator ay pinuntahan ito nila Mi at Pain matapos silang lagyan ng buff ni Frederica. Tapos inatake nila ang lahat ng mga ito bago pa makarating sa secret base. Pero pagbalik ay nasira din pala nila pati ang camera ni Marquez. Naisip nila Mi at Pain na kailangan na nilang lumabas para mabawasan ng mga monster para kung sakali na ma-teleport muli sila ng mag-isa pagsapit ng umaga ay mabawasan na ang panganib. Kaya gumawa sila ng 4 na pangkat ayon sa mga kakayahan, at balak magpunta sa 4 na direksyon para manghunting ng mga monster. Tapos ang mga extra na daw ang magbabantay sa secret base nila. Lumipad sila Maple sakay ng Phoenix ni Mi para mabilis silang makarating sa pupuntahan. Nakita ng mga natirang bantay sa secret base na may nakapasok ng mga halimaw sa loob ng kuweba nila. Nagkasundo sila na puntahan ang mga ito para tapusin, ngunit paglabas ay nakita nilang malalakas ang mga monster kaya nagtakbuhan sila papabalik sa loob. Gamit ang alaga ni Mai ay tinapos nila ang dalawang halimaw na nakasalubong. Tapos nagpunta sila sa lugar na sinabi ni Sally, kung saan nagtago sila gamit ang alaga ni Marquez dahil napakaraming mga halimaw sa lugar. Ginamit din ni Dredd ang kakayahan ng alagang si Shadow para makapaglakbay ng mabilis na hindi napapansin ng mga halimaw. Kaya naisip ni Marquez na hindi pala epektibo kay Dredd ang mga trap niya dahil malalagpasan lang ito, at napahanga naman ang kambal sa epektibong pamamaraan ni Dredd. Nakarating na sila sa silid ng boss, kung saan pagpasok ay nakita nila ang malaking isda na may kuryente. Inatake sila nito ngunit nasalag ni Marquez. Saka sinubukan ni Dredd na gumawa ng pinsala subalit walang epekto ang mga tira niya, ngunit ang mga ataking ginagawa ng kambal ay napaka-epektibo. Hanggang sa mapabagsak nila ito saka ginamitan ng double strike subalit hindi ito tuluyang namatay. Sa halip ay umatake ito ng napakalakas, kaya pinrotektahan ni Marquez ang mga kasama gamit ang pinalabas niyang kastilyo. Ngunit hindi daw magtatagal ang kastilyo dahil sa atake ng boss, kaya sumugod si Dredd at tuluyang tinapos ito gamit ang bago niyang atake. Dahil dito ay nakakuha sila ng mga silver medal, at dito ay may nabuong samahan. Bumaba sila Pain sa isang lugar na siyang pasukan pala ng isang dungeon. Napunta sila kagad sa silid ng boss. Pagpasok ay nakita ang isang libro, tapos bigla itong dumami. Tumira ito ng apoy, at ginamit naman ni Kanade at ni So ang kapangyarihan para maprotektahan ang grupo. Tapos lahat sila ay umatake para mapinsala ang kalaban. Sa kanilagyan ni Misery si Pain ng pampalakas, tapos umatake ito ng napakalakas kasama ang dragon niya na si Ray, at tuluyan na nilang natalo ang kalaban. At pagkatapos ay isang medal lang ang nakuha nila, kaya balak pa nilang magpunta sa ibang dungeon. Naabutan naman sila Drag ng sandstorm sa isang disyerto, mabuti na lang ay nandoon si Hako, na nagsilbing taguan nila. Tapos pinakawalan ni Shin ang sandata niya
niya sa lahat ng direksyon para malaman kung nasaan ang hinahanap nila. Dahil dito ay nakarating sila sa isang pinto, ngunit nasa kabila ito ng bangin, kaya ginamit nila ang sandata ni Shin para makatawid. Subalit lumabas ang napakaraming mga halimaw na nasa buhangin. At gamit ang mga kakayahan nila ay pinagtulungan ang lahat ng mga halimaw, subalit lumaki ang mga ito. Ginamit ni Kuromo ang malakas niyang armor at pinalapit sa kanya ang mga halimaw. At saka pinuntirya ng mga kasama niya ang mga hiya sa noo ng dalawang boss, kaya tagumpay nilang natalo ang mga ito. Kasalukuyan ng nakikipaglaban ng grupo nila Maple sa hindi maubos na mga aswang. Nang aksidente nilang makita ang portal na pinagmumulan ng mga ito, binalak nilang pasukin ang portal, pero natatakot si Maple na baka may piercing attack ang mga halimaw sa loob. Kaya naman balak nila itong gawin sa mabilis na paraan, kaya sumakay ang dalawa at pinyuluputan ni Sally ng sapot. Tapos sa sobrang bilis ay mangiyak-ngiyak ang mga kasama, at tagumpay silang nakapasok ngunit nag-crash naman sila. Sa loob ay nakita nila ang isang malaking itlog, at dito ay lumabas ang boss ng napakaraming mga aswang sa labas ng portal. Gumawa ng makapal na barrier si Frederica subalit masyadong malakas ang kalaban nilang boss, mabuti ay naitakas sila ni Mi. Ginamit na rin ni Maple ang atrocity, kaya naging kasing laki niya ang kalaban. Subalit nasaktan si Maple dahil tumatagos ang atake ng boss sa depensa niya, kaya sinubukan itong saktan ng tatlong malalakas na kasama, at saka sinuntok-suntok na rin ito ni Maple. Ngunit pag-atake ng boss ay labis na nasaktan ang bida, dahil dito ay binugahan niya ito ng napakalakas na apoy. Ngunit dahil matatapos na ang araw ay nawala ang transformation ni Maple kaya nahulog siya, tapos inapakan siya ng halimaw, subalit sa tamang oras ay nagamit ang kakayahan ng octopus. Sa pagkakataong ito ay sumugod si Sally sa planong wasakin ang depensa ng halimaw, at pagkatapos nito ay magkasabay na umatake sila Mi, Maple at Syrup upang tapusin ang napakalakas na kaharap nilang boss. Pag-uwi sa base ay nalaman nila na nagtagumpay ang apat na grupo sa misyon na bawasan ang puwersa ng mga halimaw. Tapos ipinagyabang din ng mga extra na ipinagtanggol daw nila ang base, pero ang totoo ay tumakbo lang sila dahil sa takot. Nakita ng mga administrator ang tagumpay na misyon ng mga players, dahil siniseryoso daw ng mga ito ang strategy. Ngunit nababahala sila na kung maraming makukuhang medal ang mga players ay mangangailangan na naman silang gumawa ng mga updates para gawing balanse ang laro, kaya kailangan na naman nilang mag-overtime sa trabaho. Kaya naman naghanda sila ng pinakamalakas na monster na magpapahirap daw sa mga players. Dumating na ang ikatlong araw ng event kung saan mas malalakas na halimaw ang lalabas. Kaya ang plano nila ngayon ay ang manatili na lang sa base hanggang sa matapos ang event dahil nakaipon na daw sila ng sapat na silver medal para sa lahat. Mula sa kamera ni Marcus ay nakita nila ang napakaraming halimaw na pareho sa nakaharap kahapon nila Maple ang lumalabas sa portal. Kaya natakot ang mga players dahil siguradong mauubos sila ng mga ito kahit na magtago sa loob ng base. Naisip ni Pay na mas delikado kung matatrap sila sa loob, kaya sinabi ni Maple na kailangan na nilang lumabas. Tama nga ang hinala nila dahil unti-unti na silang pinapasok ng mga ito, kaya nagmamadali sila na makatakas mula sa kuweba. Subalit paglabas ay madami na pala ang nakaabang. Kaya naman lumipad sila sa kalangitan gamit ang mga alaga para makatakas. Tapos nagpunta sila sa mataas na lugar para hindi agad sila mapuntahan ng mga halimaw. Wala na ring kwenta ang mapa nila dahil nilimitahan ito ng mga admin, kaya naisip nilang mas delikado kung maglalakbay pa sila. Dahil dito ay nagpasya ang mga manlalaro na manatili sa lugar at patayin ang mangilan-ngilan na makakapuntang kalaban sa kanila hanggang sa matapos ang event. Kaya nilagyan nila ng mga trap na panglupa ang paligid ng lugar. Ngunit biglang naglabasan ng mga monster sa paligid, at ang isang pinakamalaki na ngayon lang nila nakita sa buong game. Sumugod ang mga ito na parang wala lang ang mga inilagay nilang mga trap. Tapos nagpabagsak pa ito ng mga bulalakaw mula sa langit, ngunit pinrotektahan ni Maple ang lahat ng mga kasama mula sa pagsabog. Ngunit pagkatapos ay marami pa ring napaslang ang halimaw gamit ang kapangyarihan na nagmumula sa bibig nito. Tapos napansin din nila na paliit ng paliit ang lugar, at kalaunan ay wala na rin silang matatakbuhan. Kaya nagplano sila kung paano matatalo ang mga halimaw. Umalis ang Flame Emperors para bawasan ang bilang ng mga maliliit na halimaw, at ganun din ang Holy Sword Guild. Kaya naman ang Maple Tree Guild ang naatasan na makikipaglaban sa Giant Boss dahil mas sanay sila sa malalaking kalaban kumpara sa ibang guild. Malapit nang mapaslang ang tatlong extra nang dumating sila Maple para guluhin ang Giant Boss. Kaya naman muli silang nagtago para mag-isip ng strategy. Naisip ni Sally na ang kahinaan nito ay ang kumikinang na parte. Nag-transform si Maple tapos gamit ang mga kapangyarihan nila Sally at Kanade ay naging napakadami niya. Sumugod ang mga ito sa malaking halimaw at nagsimulang umakyat mula sa mga paa ng Giant Boss at nagsimula silang gumawa ng pinsala. Nakaakyat din ang kambal sakay ni Maple, kaya hinampas nila ito ng napakalakas tapos pinrotektahan sila ni Kuromo mula sa atake ng Giant. Tapos nang muling umatake ang kambal ay pinuntirya na sila ng Giant kaya muntik nang mamatay si Kuromo dahil sa lakas nito. Pero napakalakas ng regeneration niya kaya muling napuno ang life points. Dahil dito ay umatake muli ang kambal kaya tagumpay nilang napaluhod ang Giant. At sinamantala naman ng mga kasama ang pagkakataon nila para maatake ito ng walang tigil.
habang ang maraming Maple clone ay tuloy pa rin ang pagpinsala sa mga paa nito. Subalit nagpakawala ang Giant Boss ng maraming laser sa katawan nito para matanggal sila sa katawan niya. Dahilan para mawala ang transformation ni Maple. Tapos nagpabagsak na naman ng mga bulalakaw ang Giant. At sa pagkakataong ito ay si Kanade naman ang nagprotekta sa kanila. Dahil sa mga nangyayari ay lumipad ang Giant Boss. Saka sila tinira mula sa itaas na nasalag ni Kuromo, tapos pinagaling nila ang mga kasama gamit ang magic. At tatakas na sana ang Giant Boss sa kanila, subalit nakakapit pa rin pala sila Sally at Maple sa likod nito. Inaatake ni Maple ang pakpak nito para mapabagsak. Subalit inapuyan sila ng Giant kaya muntik nang nahulog si Sally pero nailigtas siya ng kaibigan. Tapos muli silang lumipad papunta sa Giant Boss. Sa kanila sabay na pinuntirya ang pakpak nito, dahilan para mahulog ang halimaw sa lupa, maging si Maple ay nahulog ngunit si Sally ay nagamit ang sapot niya. At habang nasa lupa ay titirahin sila ng Giant gamit ang laser, kaya pinrotektahan ni Maple ang kaibigan mula dito, kaya naman nakaligtas ang dalawa. Ngunit may papalapit na naman ng mga bulalakaw, at lahat ng ito ay sumabog sa kanila. Dumating na ang Holy Sword at Flame Emperors mula sa panghahunting ng mas maliliit na monster. Kaya naman ang bawat miyembro ng dalawang nasabing guild ay isa-isang ginamit ang mga kakayahan nila para mapinsala ang katawan ng Giant Boss. Dahilan para mapatumba nila ito. Saka ito tinali ni Is para mas ligtas na makaatake ang mga kasama niya mula sa Maple Tree Guild. Ang magkapatid na extra naman ay ginamit ang Killer Smile nila para mag-cheer, tapos ang mga unggoy ay matapang din na sumugod kaso sinampal lang sila nito. Sa kalangitan naman ay umatake sila Mi at Pain, pati na sila Maple at Sally gamit ang mga kakayahan, subalit nakawala ito at nataman si Maple, na nailigtas ni Syrup ngunit nagtamo pa rin ng malaking pinsala. Kaya tumakbo si Sally para bigyan si Maple ng healing potion at makarecover. At habang nasa harapan ng Giant Boss ang tatlong guild leader ay naisip ni Maple ang isa na namang mapanganib na pamamaraan, kung saan tumalon siya at nagpatira ng kanan ni Syrup para makapunta sa mukha ng Giant Boss. Sa kanya ginamit ang skill niyang Devar na tumago sa katawan ng pinakamalaking halimaw na naitala sa kasaysayan ng New World Online. At dito ay tuluyan na nga nilang natalo ang makasaysayang Giant Boss. Nakatanggap sila ng mga pabuyang medal, tapos nagpakita si Dorazo para ipaalala na maaari nila itong ipapalit sa mga skill o kagamitan. Dagdag pa nitong malapit na rin daw nilang ilabas ang level 8 na mapa. Nainis ang mga admin dahil kinaya ng mga players na matalo ang pinakamalakas na Giant Boss na ginawa nila. Dahil dito ay mapupuyat na naman daw sila para may habol ang update at mabalanse ang game para sa ilalabas nilang level 8 map. Ngunit paalala ng secretary nila na tagumpay naman nilang nabigyan ng napakagandang karanasan ang mga manlalaro, at iyon ang pinakamahalaga bilang mga admin ng isang virtual game. Pagbalik sa guild house ay excited sila Maple sa darating na level 8 map dahil siguradong panibagong kapana-panabik at umaatikabong adventure na naman ang mararanasan nila. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.